Ayan, ayan. Welcome back sa mga kawapakers natin dyan. Hindi na namin sasabihin ko ano episode kasi malamang yung iba i-upload ko na. Yung iba hindi ko na upload. Sobrang dami na eh. Sobrang late na ng mga issue para i-upload pa eh. Sabi nga ni Nico David, dapat nasa current events ka palagi. Nasa saktong ano eh. Kasi pag pinag-uusapan, pag wala na hindi na pinag-uusapan, hindi na lalabas. Nga pala, Pauzita here and your marketing and social media expert. Wow, expert eh, no? Specialist. Yun, no? Yun, Pex Reyes here. Alam ko, episode 21 na namin to, Wapakers. Welcome back, tol. And, yun, meron kaming guest ngayon and nandiyan na siya sa waiting room. Papasukin ko na siya. Yes. Welcome, welcome, welcome. Hello. Yes. Magandang hapon, sir. Yes. Pala, introduce ko lang. So, guest natin namin ngayon is si Rayjan. Rayjan is an editor. Siguro ikaw na magpakilala, Ray. Ikaw na magpakilala. Bigyan mo kami ng quick background. Bigyan mo kami ng quick background effects kung ano yung ginagawa mo, saan ka galing, asan ka ngayon, and ayun. O yun ang una, salamat. At least in-invite niyo ako. Sir Pex, wow, salamat sa inyo. Yun. Sa podcast na to. Malinaw ba boses ko or ano? Okay naman. Salamat. So yun, introduce. So paano ko ba i-introduce sarili ko? So all about... Saan nagsimula? Anong asa ka ba ngayon? Dito ako sa Dubai, syempre. So Ayun, parang may bintana kasi. Saan lugar ba yan? Dito ako sa hotel. So, para buhay ah. So introduce ko lang. So naging nature ng trabaho ko since after college. Sa editing na talaga ako. So nagsimula ako ng editing ng wala pang computer. So year 2000 after college, nag-join ako sa Sony Philippines. So may video production doon. So doon nag-start lahat about editing. So wala pang computer nung era na yon. So Paano yun? Paano ini-edit pag walang computer? Hindi ko alam paano. Yun, sakto. Ito yung magiging share ko sa mga baguhan ngayon. Ayun nyo lang, may nahanap lang ako, dinig ko kayo. Yung, siyempre, yung panahon na yun, parang walang pinagkaiba sa cassette tape. Yung panahon na yun, di ba? Yung parang, yung cassette na merong A and B, yung recorder yung isa blank tape. Kumbaga, kunyari, di ba, uso dati, wala tayong TV, tapos meron tayong favorite song sa radyo, aabangan mo yon, so i-record mo ngayon yun. Naalala ko yun So, magkaka-copy. So, parang ganun yung principle ng sa video din. So, merong A and B na machine, na U-matic ang tawag. So, doon nag-i-start ang editing. Recorder to, ito yung galing sa camera, then ita-transfer mo, ano lang yung gusto mong kunin doon sa, parang editing talaga, pero machine to machine. Tapos yung dissolve noon, alam mo yung parang nandun ka sa loob ng eroplano na pinupush mo yung dissolve, timing, music. Yung music galing sa, kailangan may mixer ka para i-tone down mo yung mga, kung kailan ka papasok, kung may dialogue, hinaan mo, mano analog so, na analog, ano? Paano pag nagkamali ka? Yun, mali ka, record ulit. Okay. Hindi ka pwede mag-undo doon, no? May preview na tawag may preview kasi. Yung machine na yon, pag may preview na tinatawag. Pag happy ka na sa transition and everything, press mo yung record. So, may preview kasi muna eh. Okay so, lang. Titignan mo. Pag press mo ng preview, pag mimix yung dalawa, pag may pitik, atras ka ng ilang frame, record, tapos pag, happy ako doon, press record. So, hindi siya automatic na record, may maririnig mo muna yung preview ng transition or kung ano man yung effects na gusto mong gawin. So, okay. Parang semi-digital? Parang semi-digital? Hindi, talagang parang siya, parang manual talaga, hindi wala pang digital na. Niisip ko paano nagpe-preview eh. Hindi, basta yun lang pinaka-simplify na sample ko yung cassette tape.
may recorder, at saka empty. So, yun lang, ita-transfer mo lang yung original na tape doon sa blank tape mo. Kung gusto mo sa list na yun, number 5 ang gusto mo, yun lang yun, aabangan mo. Yung number 5, ililipat mo lang doon sa blank tape mo. So, ang principle. So, magpapadala ako ng mga photos para makita ninyo ano yung itsura nun. So, yun. Then, yun, editor ako since after college. Then, nalipat ako 2004 sa ABS. So, panahon na yon, konti pa lang ang computer sa ABS, 2004. Pero meron na sila. Pero kailangan nila ng editor dun sa... Anong taon to, bro? Parang ganun. 2004 ako napunta ng ABS. So, meron pa rin silang analog na editing ginagamit sa ASAP. Ay, sa The Boss. Ah, okay. So, hinire ako sa The Boss. So, The Boss. dahil walang The Boss, so wala pa kasing marunong sa mga bagong era nun na mag-edit ng ganung linear editing. So, ako yung na-hire ako doon. Tapos yun, unti-unti, yung computer era, pumasok na. So, nadi-dissolve na yung mga linear na convert na into computer. So, doon ako na practice doon sa non-linear edit to Avid na software. Yung Adobe hindi ginagamit sa mga TV Magkano station. sahod dati doon, bro? Sa ABS. Yung mga ganun panahon. Hindi, malaki naman. Pero ora kami doon. So, pumapalo ako monthly 80,000. Malaki na nga yung dati, 2004 hanggang 2008 ako doon. So, Kensenas katapusan, 40, then benepisyo, grabe. Maganda ang benepisyo sa ABS. Libre kami bigas every month. So, wala akong masasabi. So, pero syempre, parang hindi tayo nakokontento. Sabi ko pa, at pa ba next level nito? Kaya napunta ako sa abroad. Pero nabatak ka doon, bro. Nabatak yung skills mo sa editing. Grabe, pre. So, sa training pa lang, Talaga. pahirapan na. Kumbaga, ito, background lang, bata ko napasok sa ABS. So, from Sony Philippines, tapos meron silang nag-post sila na hiring sila ng ganito. So, nag-submit ako, then parang nabalitaan ko almost 4,000 na aplikante, tapos nag-submit, na-convert into 500, na-convert into 100, na-convert into 30, 15 lang kami natanggap. So, awa ng Diyos, doon nag-start lahat ng career. Anong gamit mo na doon? Avid na gamit mo na nagpasa ka sa ABS? Hindi pa. Adobe, hindi nga, yun nga, manual. Tapos, manual, yung linear na editing. Yan ang pasa ng noon? Ganun ang pasa ng portfolio noon? Tapos, Hindi. Dahil kasi, panahon na yun, rare ng trabaho na yun eh. Editing, wala pang uso multimedia nun, kaya napaka-demand. Kung marunong ka sa ganun, talagang wala nang tanong-tanong, marunong ka ba nito? Pag nag-yes ka, tetest ka lang, yun na yun. Dahil walang competition dati. May singit test ko lang. pala. Sige. Nag-apply din ako din dati sa ABS na kung naalala ko, or GMA, or dalawa. Tapos ang hirap mag-apply. Ang hirap matanggap diyan sa ABS tsaka sa Tapos meron pa kayong exam, meron pa kayong parang mga iba pa yung interview, iba pa yung parang psychological exam, mga ganun, yung IQ test. Yung mga ganun. Kailan? Siguro mga around to. Kasi hindi na ako nag-aral ng 2000. Siguro mga 2000 ganyan din, 4 or 5. Ilang taon ka na, Kuya Pex? Ano yun, bro? Ilang taon ka na ba? Parang sabay lang ata tayo. 41. 41. 46 ako. 4 years lang. So at least, di ba yung era na yon? Medyo, nakakaano pa tayo. Ang hirap makahanap ng work before. Mahirap ng trabaho ng panahon na yon. So, awa ng Diyos sa part ko. Dahil kasi nasa linear ako nung panahon na yon, kakulangan sila dahil kasi ilan lang matatanda lang ang marunong gumamit nun. Kasi ako lang nung parang bata na batak, salamat sa Sony Philippines. Meron silang ganong editing na nagamit pa pala ng ABS. So, ayun. Pero nag-undergo din
nag-undergo din talaga ako ng training dahil kasi kailangan na ng computer di kasi ng panahon na yun. So, yan, ako ng Diyos hanggang ngayon. Kaya, yung principle ng nonlinear, mga vector scope, talaga nahawakan ko yan manually na talagang ano pa, wala pang machine to machine, pati vector scope, pati chroma, lahat yan, manual lahat yan ng panahon na yan. Parang sinasabi mo color grading yan no? Oo, yung bago sa mga hindi nakakaalam ng listeners namin. Yung vector scope parang doon mo titimplahin ba? Tama ba ako? Oo, para hindi ka magbukhang kulay talong. So white balance, dapat tama yung white balance mo. Yung monitor mo, dapat naka-color bars. So kailangan tama yung kulay ng monitor mo bago kayo mag-air. So lahat po, medyo yung pundasyon ko sa editing, luma pa. So nakatuwa ngayon. Ayun, loot ka na lang eh. Kuha ka na ng loot. Ngayon, panahon ngayon, template na lang nag-isna ng mga kabataan eh. Oo, template na lang dahil kasi hindi na sila pinara. Pero yun mga kagandahan sa atin, galing sa talagang start, kahit ano ipagawa. Kumbaga, okay lang naman gumamit ng template eh. Wala namang masama dahil kasi mga client ngayon, ura-urada eh. Pero ang tanong, kaya mo bang i-modify yung template na without parang hassle? Dahil kasi ang template may mga script yan, may mga ang hirap i-adjust. As is na ang template eh. Pero pag sinabi ng client, ayoko nito, gusto ko extend mo, doon na magpapasok yung hirap. So, kailangan kung meron kang foundation tulad ng After Effects. So, naalala ko 2010, video ko pilot kay Andrew Kramer. Okay. Doon ako nag-start ng graphics, animation. So, editing lang ako. Napunta ako sa Bahrain 2008. Doon sabi ko parang sa abroad, hindi ka pwedeng mabuhay ng editing lang eh. So, kailangan mo extra dahil kasi bilingual sila. Editor sila, pero nakakaintindi ng Arabic, English, ikaw English lang. So, paano ba ako magiging paano ko ba isisikip sa yung talent ko o skills ko dito? So nag-aaral ako ng graphics, animation, then yun ang naging specialization hanggang sa hinire ako ng Dubai, nakita yung mga animation, hinire ako. So doon na nag-start. So hindi ako hinire dito sa abroad para maging editor. Parang ang tinitignan nila sa akin yung animation, hindi editing, pero hindi nila alam expertise ko editing. Pero kakulangan nung panahon na yun na nag-animate. Yun, doon. Kaya ako medyo tumagal sa abroad. Ayos. Paano kayo nagkakilala nito ni Master Pao? Ay, ako na magbibigay ng background. So, nung nasa nasa dati akong company, yung second company ko dito. Ako bali yung lang talaga ako doon graphic designer sa FMCG, but nung napunta ako sa main company, nangailangan sila ng na parang sinasabi ko, ano ba 'tong pinapasa nyo sa amin? Lagi kayo nagpapasa ng palpak. Magpapadala yung HR ng palpak. Sabi namin, paano nyo ma-screen? Palpak na Palpak na mga palpak na mga mag-a-apply. Okay. Naalala mo na nung hinahanap kita, pinapapunta kita dito, pinadala hangingi ako sa iyo ng ng editing, yon yung mga ganun. Okay. Yung mga time na yun before noon, sila Rayjan, hindi pa ako kumuha sa Pilipinas, kumukuha muna kami dun sa local. So, ang daming pumunta sa amin na editor, may mga pumasa naman. Kaso, ang tawag ba nito, yung mga initial nila na pinapadala sa amin, palpak. Sabi ko sa HR, paano nyo nalalaman? Mas naiintindihan namin sa inyo. Paano mo masasabi pag palpak? Paano ko masasabi pag palpak? Pagdating ng testing, sasabihin namin, ganito gagawin mo sa logo, ganito gagawin mo, ganyan. Tapos, aantayin namin siya mag-edit. Yung time na mag-edit siya hanggang sa matapos siya, binibilang namin yon, gano'ng katagal. Pangalawa, kung naintindihan niya ba yung brief. O pag yung brief, against ka dun sa brief or wala kang ginawa kundi input ka lang ng input ng kung ano yung sinabi sa'yo, tas wala kang hindi ka proactive. Para sa amin dati, palpak na yun kasi masyadong mataas na yung level nung editor namin noon Kilala na ni Rayjan yun, si Bok. Wait lang, So, baka naman hindi malinaw yun sa job description na kailangan ganito na yung level.
Kaya marami pa rin. Hindi naman, may years of experience naman kami nilagay doon sa job description. Aside doon, karamihan naman sa kanila, meron naman talaga, kaso lang, yung mga initial namin, yung mga initial na pumasok, hindi po namin alam, hindi po kami marunong mag-Premiere, ito lang ginagamit namin, which is indicated na kung ano yung mga kailangan na software na gamitin. So yun yung mga initial na palpak. Pero kung palpak sa editing, yung mga editor naman na mga sumunod nung pinasa na sa amin or pinasa na sa akin, doon pa lang nafi-filter ko na kung sino yung totoo sa hindi. Kasi magpapagawa muna kami ng video eh. Yung kamukha nung naalala mo yung pinadala ko sa yung brief, yun yung pinadala kong brief sa lahat. Gagawa ka ng video, whether kung ano man mo, tapos papakita mo yung editing style mo. Yung Hanford? So, ha? Hanford? Hanford? Hanford na brief? Ano Hanford na brief? Nag-buffer si Pao. Project brief Hindi pala. ko na-gets. Yung brief. Puta. Yung brief. Hindi. Yung na brief. Yun. Nag-buffer to si Pao. Yung brief doon sa sa gagawing na Project brief. Project, oo. Yung kamukha nun, yung binigay ko sa'yo, binigay ko sa lahat, yun din binigay namin mga briefing. Gawa ka ng animation ng logo, pasok mo yung tapos ito yung scene na gagawin mo, so yun. Or baka maigpit ka lang nung mga panahon na yon, Master, baka naman pasado na kaso gusto mo talaga. Hindi ako mahigpit. Meron kasing, kumbaga, ang mahirap kasi nun, hindi mo pwedeng sabihin nagiging mahigpit ka kasi meron kang standard na binibigay. So yung standard na yun is based dun sa current na nangyayari na mismo sa social media namin dati noon. Or yung pinapasok na namin within the company. So may basis na kami. Yun dapat ang susundan mo. Either yun ang susundan mo or mas above ka dun sa na yun, sa tao na yun. So mahirap kasi dahil mahal na nung amo na yun yung pero ganung maganda style. yung bigayan ng sahod. Baka naman sobrang liit ng sahod. Maganda bigayan ng sahod doon. Yes. Noon that time maganda yung bigayan. Actually ngayon nung umalis kami lahat, yung mga original, lalo silang umangat ngayon kasi nakafocus na lang sila sa isa. Tapos mostly ang ginagawa na nila video editing na talaga sa videography. Doon na sila nakafocus ngayon. Magkano yung magandang bigayan? Parang lang natin, para alam ng audience natin na mga panahon. Buong panahon noon, kung baguhan ka, siguro mataas na yung 6.5. 6.5, 7,000. I-convert mo na sa lagay mo na lang sa sabihin na lang natin nasa mga 70,000 100, mga 100 plus. Oo, maganda yun Hindi, 6.5, 7,000 kung 5.5, 100 na yun 100. 100k na 5.5 pesos. 5.5 dirhams is 100k na. So kung i-convert natin, screenshot na 14, let's say 14.5. Basta sabihin natin between 100, sige, not lower than 100. Between 100 to 120. Mga ganun yun. Kung siguro tansya ko 80k lang yung 5.5 or 6.5. Basta mga ganun, tama, mga ganun. Hindi siya mababa. Pero kasi sa Dubai, siyempre, kung i-convert mo sa Pilipinas, malaki. Pero sa Dubai, sakto lang yun. Dahil kasi pambayad, 2,000. Oo nga. Bayad mo, kaya mo 2,000, matitira lang sa'yo 2,500 or so, ayun. Pa sa Pilipinas. So, iba rin, siyempre, kung ganun ang level ng sahod mo. Para ka lang din break even lang talaga. So mabalik, yun nga, nag-interview ako, so sa akin na napasa. Tapos noon dumating si Rejan. Tapos nakakatuwa noon, lahat na nag-test sa amin. Ito totoo to hindi to parang gawa-gawa lang. Napamaster kami lahat. Alam na namin yung background niya kasi binabasa ko muna yung CV. Dalawa kaming senior graphic designer doon na may background naman sa kung ano yung gusto namin in direction of the art direction. So nung dumating si Rejan, binigay ko lang yung brief. Wala na ako sinabi. Pag-upo niya, ito ba kailangan gawin ito ganito. So kailangan, sabi ko, animate mo yung logo, gawa mo na ganito, simple lang, ito yung editing. Wala kaming ginawa. Bago mag-lunch, wala pa yatang 1 hour o 1 hour lang tinira. Parang ganon. Less than 1 hour kasi pagpasok mo, maya-maya pagbalik namin ng lunch, kanina pa siya naghahantay sa amin nakagawa na siya ng mga kailangan May dagdag pa.
Tapos nung makita namin, in-explain niya pa. Ito, winave warp niya kasi shaky. Okay. In-explain niya kami nakatungangan ganun, sabi niya, putang ina, ano yung wave warp? wala. As in, yung editor namin before, videographer talaga siya. Natutulan siya, tapos lahat ng tira namin, AE, medyo premiere din. Ako, maka-AE ako eh. Tapos medyo premiere dun sa isa. So, marami siyang in-explain paano mag-cut, saan yung cut. During that time na ano kami, ang bilis niya. Tapos yung pinanood namin, ang ganda kagad, ang bilis. Tapos yung animation ng logo. So yun na kagad. Sabi namin, eto na. Kaso nga lang, doon kami nag-start nagkakilala. Kaso lang, hindi na siya natuloy sa company kasi kinounter offer eh. Sa Maduwid, si Pao ang nagbigay sa akin ng tamang sahod. Then sa recent, yung before ako nag-apply sa kanila, yung sahod ko, hindi pa to enough. So nag-apply ako. Nung in-interview ako ni Pao, na-satisfied sila sa ano ko. So, nung nagkaanuhan na ng presyo, binigay naman. Kaso nung binigay na, sinabihan ko company ko, binigyan ako sa kinounter. So, na-reach ko yung, kumbaga, sahod na nasa-satisfied ka na. So, kina-counter offer ka nung current company mo ng sahod na binigay nila, Pao? Oo. Okay. Doon ko na importante pala ako. Dahil kasi para malaman mo kasi dito kung importante ka sa company, kailangan mong gawin yon dahil hindi kikilos ang company mo na ay, ganda ng performance ng tao ko. Increase natin, walang ganito po. So, gawin mo, hanap ka ng trabaho na iba na ito sa sahod, then saka mo malalaman kung importante ka pala sa company mo. Doon ko nakita na importante pala ako. Tapos, diniretso ko na sila, sir, bigay mo to sa akin ganitong sahod. Pang retirement na to, di na ako alis. Kaysa bigay mo to, maghanap pa din ako. So, ganun yung parang sa conversation namin sa HR. So, binigay naman. So, Buti pwede yun, bro, na nag-apply ka sa iba. Walang... Pwede po. Pwede yun, Stel, kasi basta tapos ka na sa initial contract mo. Okay. Tagal Tapos na ako eh. Siyempre, tagal na ako dun eh. So, nakikita ko, parang kaya ko pang i-extend yung ano ko yung skills mo ba, yung bentahan mo, yung market pa, yung talent mo. So, yun ang ginawa ko. Si Pao, yan ang hindi ko makakalimutan dahil kasi yan yung nagbalik sa sahod ko. So, i-atras lang natin bago si Pao. Galing ako kay Sheikh Hamdan, yung ano dito sa Prince. Talaga? Crown Prince ng Dubai. Nagtrabaho sa kanila for 4 years. So, talagang kala ko, ano na eh. Kailangan niya ng editor? Yung Prince ng Dubai? Oo, kailangan niya. Anong ginagawa mo sa kanya? Panahon na yon wala pa siyang Instagram. So, sana, hindi naman nila maintindihan. Baka baka sikreto lang kasi to dahil kasi nung nag-join ako sa government, pinatanggal sa akin Facebook, lahat ng ano ko, dahil kasi bawal eh. Dahil kasi nagsiserve ka kay Crown Prince eh. So, talaga? Oo. So, alam mong masasabi mong pang retirement na yan. Pero, dumating ang panahon na parang nag-localization sila na lahat ng non-profit department tanggalin. Baga, parang ganun ba? So, naghigpit ng budget. Di ba pa, kung naalala mo, Emirates Airline, lahat ng department doon na walang income, tinanggal, minaximize nila ba? Dahil sa localization, gusto nilang papasukin na yung kalahi nila na mag-join us. So, yun, doon na medyo na-dissolve ako. Kaya, yun, doon napunta ako sa ibang company, little by little, na galing ako sa ganitong sahod, biglang kalahati. So, galing yung dito, bro. Ano yung ibig sabihin ng dito, itong kalakihan? Pick na sahod ko ba? Pick na ng sahod. Pwede bang may range ka na, if you don't mind, sharing? Sige, 17,000 so, dirhams. So, 70,000 dirhams? 17. 1.7. So, Laki pa rin yun. Yun yung level ko. Tas, yun na. Times So, 12? 200k, okay. So, 17 times 12, de. Times 15. Times 15 ba? So, yun. Doon yung parang peak ko. Then, 250, grabe, no? so, Mga panahon na yun, no? Malaki na yun. laki na. Tapos 4 years. 2014 ako doon. Mabigat ba yung trabaho doon, bro? Anong... Hindi, yun po. Sobrang dali. Dahil kasi
sa Crown Prince ka, kung pag may birthday lang na Sheikh Muhammad or New Year, yun lang yung gagawin mo. Tapos si Sheikh Hamdan laging may tournament, sorry. Merong travel. Ano, yung vlogs niya, gano'n, ini-edit mo? Hindi, hindi pa uso vlog noon eh. Kumbaga, basta susundan lang siya ng cameraman sa travel niya, then pag uwi nila dito, bibigay sa akin yung gumawa ka ng istorya diyan. So yun. Okay. Yung material, parang compilation lang ng travel nila, then papanoorin ni Sheikh Hamdan. So yun, tapos yun na nga, yun lang yung trabaho ko doon. Pag New Year, yung mga greetings, Happy New Year, or Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak. Next time pala. Sobrang dali, pero ang downside, parang na-stuck ka. Dahil sa sobrang dali, na-stuck ka, walang challenge. Tapos siguro, palaran na ng Diyos na mag-evolve ka, meron ka pang pwedeng extend. Nangyari yun, pero ang hirap yan, within a month, buti nga within a month, na-recover ko. So, doon kami nagkakilala ni Pao. So, nung na-dissolve kami, struggle, then within a month, nakatatlong company yata ako, then sila Pao yung last. Tapos yun na, counter offer ako. Sabi ko, bigay niyo yung yung range ng sahod ko. Hindi na ako, sabi ko, hanggang na ako dito. So, binigay. So, yun na, hanggang retire na ako. So, 7 years, I think Pao, 6 years ago na yung 6 years ago na, 2000, ewan ko kung kailan pa yun, pero matagal na yun eh. 2018 ata. 2018 o 19. Hindi ko na maalala. So, ganun nakatagal yun nung magkakilala tayo. So, yun, ganun. So, yun, ganun kami nagkakilala ni Ray. Yun. Tex, alam na kasi naikwento na natin simula umpisa hanggang lagi natin na pag-uusapan eh. Kung paano tayo nagkakilala eh. Nabigyan ko na rin ng konting background si Ray, Master Ray. Sabi ko sa kanya na kung paano tayo nagkakilala is nagka-interest ka sa vector, sa Illustrator. From drafts to Illustrator to HTML5, from HTML5 to graphic design, videography, then editing. So, ganyan yung progression na kinuwento ko sa kanya kung paano ka nasan ka ngayon. Ayun. Pag-usapan natin to si Ray. Ito, actually, kaya nga sabi ko, imbitahin natin si Ray dahil lalo na doon sa mga gusto mag-edit. Hindi ko nga na-live eh. Actually, merong nag-i-inquire na sa akin, isa pa lang. Di ko naalala mo, nag-post ako, may nag-inquire sa akin kung kailan daw ako magtuturo, kung magtuturo daw ako ng Sunday. So, ang plano ko one time makapag-Sunday session tayo ng editing with Ray. Dami ko natutunan sa kanya, mga parang, hindi ko alam, ganun, mas madali nga yung ginagawa niyang technique, tapos mas magaan. Tapos yung mga tinuro mo, Pex, pinaghahalo-halo ko na. Okay. Pero yung tinuro ni Ray, yun yung pinakamadali. Paano kung 1,000 yung files mo, 500 yung files mo, paano mo i-scrub paggamit ng proxy. Ayan, familiar ka na doon, Pex? Proxy. Di ko alam dati yun eh. Yung proxy, di ba naalala mo, sabi ko, ang tagal-tagal ko. Okay. Tapos yung mga files, kasi maka-AI na ako eh. After Effects ako eh. Yun yung natutunan ko kay Ray tapos sa mga shortcut keys na mga sabi niya pampabilis. So, ayun, ang laki nung difference. So, matutunan ko yung paggamit ng proxy. Ayun, ako naman, siyempre, na tayo, medyo nagkakaedad na. So, yun, nakita ko si Pao na medyo inspiring, gusto maging sa editing. Dahil kasi pagkakilala ko siya kanya, 6 years ago, graphic designer siya. So expect ko na mayroon siyang mga needs about sa editing. Recently lang magkaroon kami ng Rocket. So siya yung, sabi ko, tinesting ko siya. Kaya ko naman i-edit eh. Sabi ko, ayoko ng back and forth. Ayoko na mag-edit talaga. Actually, ayoko na mag-edit nung natutunan ko yung napunta nga ako sa company na to. Napilitan akong gumamit ng camera. Sa umpisa, nahiya ako. Dahil kasi 20 years mahigit, nasa office lang ako nag-edit eh. Tapos bigla mo palalabasin, kakausapin ko itong mga British. Sabi ko, patay. Meron tayong language barrier na ito. So, bakit mo kakausapin yung mga British?
syempre client karamihan dito, mga British eh. Baga talagang ano na eh. Baga international na eh. Kumbaga English yung pinaka Hindi, I mean, para kuhanin sila as client or... Hindi, unang-una kasi nasa British company ako. Tapos syempre, unang-una, kumbaga kung hahawak ka ng camera, magde-direct ka ng mga shots. So which is okay. trabaho yun eh. Ang editing, bigay ka lang ng script, sundin mo, okay. Pero pagdating sa pagka-camera, merong direction na ang client hindi alam eh. Expert mo yan, ikaw na bahala yan. Yun ang mga worries ko before dahil kasi editor ako ever since eh. Pero yun, thankful ako nung napunta nga after sa government, napunta ako dito sa company. Doon, nahasa yun. O, sinasama nila ako sa mga shoot, then kailangan ko talaga to dahil kasi kundi, manganganib ako. So, yun, doon ko na feel na ang ganda pala. So, parang nagsushoot ako, nagko-compose ako. Kumbaga habang nagsushoot ako, nag-edit na ako sa sarili ko. Kaya pag tapos ng shoot, at dali lang. Dahil kasi meron ka ng storytelling. Dahil kasi galing ako sa editing. Tapos hawak kong camera. Ito to intro ko. Kulang pa ako Kumbaga although usually kasi dapat 1 hour before event nandun ka na para makunan mo yung interior. Minsan hindi mo magagawa yun. So go with the flow ka. Then pag alam mong kulang ka pa, babalikan mo ngayon yun. So napakadali i-edit dahil kasi alam kong kompleto na ako. Alam kong na-cover ko lahat. So, parang ganun. Pero, sa simula, ang hirap talaga. So, yun. Ano mga ginagawa mo ngayon, bro? Mostly, ang company namin medyo, mga corporate videos. Approach, mga corporate videos. Mga interview. Usually kasi ang client namin ngayon, government ng Abu Dhabi. So, alam mo naman, government, more in, lang sila, talkies, events. So, dati, medyo nag-animate pa ako dahil kasi galing before ako bago ako sa government, na-join ako sa company na aviation. Emirates Airline yung client namin, more in corporate din, pero napunta nga ako sa animation. So, mga globe na 3D. So, yun mga ginagawa ko. Then, all about graphics. Ganun. So, yun. Doon lahat nagsimula yung then Meron ka nga pala nakwento sa akin last time. Gusto ko rin parang yung mga struggles na nangyayari sa mga baguhan na editor. Yung sinasabi mo dapat laging handa sa pagka nagsushoot may proxy na kagad. Yun. So, syempre hindi na bago sa atin yung proxy. So, ngayon nga, so parang kami sa corporate na mundo, masyado kaming kumbaga yung team namin super paano nandun sa advanced level ba. Kumbaga sumasabay, kailangan talaga sumabay ka sa trend Paano mapadali, hindi tulad ng ibang parang freelancer na parang nag-edit lang sila kung ano sinushoot nila. Walang problema doon. Pero minsan kasi mga tulad ng nagko-cover kami ng event for parang half amount. So, minsan, 5-6 ang camera nun. So, hindi mo kayang i-edit yun ng 4K resolution. Kaya. Kailangan mo ng powerful na computer. Pero, kahit powerful na computer, hindi pa sila ready sa mga pixel ngayon na 10-bit na sa camera, na mga modern na camera. Hindi talaga kaya pa. So, may process yan. Siyempre, sa YouTube, ang dami. Convert mo proxy. Pero ang tagal nun, para kang mag-i-spend ng another 1 day para i-convert lang yung So lahat yan, talagang pinag-usapan namin ano pinakamabilis. So, nandun, ang camera, nagpo-produce na proxy. So, yung proxy ang ine-edit namin ngayon. Then, super dali talaga. Then, nung una pa nga si Pao, ay pa manipala, sabi niya pa, ano ba yan? 6K ba yung material mo? Kaya naman, 4K sabi niya. Sige, respect ko. Sige, kaya ng lap. Nung nandun na siya, habang ini-scrub niya, kailangan ko ata restart So parang natawa lang ako. So sabi ko, ito na yon, ito na yung problema. So tapos na experience niya na back and forth yung client. So may trabaho siya, gapang talaga. Yung brain mo, ma-struggle ka na
So, paano na to? Ano, bigat na ng file. So, yun. Nung sabi ko, Pao, itong may revision, sabi ko, pinuntahan ko siya sa bahay niya. Ito, subukan mo proxy. Yun, nung sinubukan niya, bababang, parang walang kagatol-gatol. Ilang files. 100 GB yung ano, wala talaga. Sabi niya, kaya ko na. Doon na feel ko ba na nakatulong ako sa kanya nung sabi niya, pre, kaya ko na kahit anong revision. Kasi naramdaman niya na parang wala lang. Nagdaan lang yung mga files. So, yun yung parang advice ko lang sa mga bago ngayon na naintindihan ko kasi sa YouTube, nandiyan na lahat eh. May tinatawag na graduate na sa YouTube University. Pero iba pa rin yung actual eh, na big event eh. Kumbaga, si Pao, sino man, may mga individual editing yan. Ha? Sila lang nag-shoot, kumbaga, product shot, ilan lang yung shoot mo, then the proxy mo, or hindi mo i-proxy, kaya ng laptop mo. Pero pinag-uusapan natin concert, pinag-uusapan natin event, pinag-uusapan natin paano mo i-edit yun. Na, Hindi ko rin pala yun nasabi kay Master Pao. Kala ko kasi alam mo na yun. Pero yung pala, syempre kailangan babalik ka sa basic talaga no? Parang, kailangan mo na experience talaga para... Oo. Pero na-announce ko naman sa inyo parehas na maka-AE talaga ako. Kaya sa AE kasi walang kahit i-quarter mo, gagapang pa rin basta mataas yung file meron in din comparison, proxy dun, di ba? Ano na? Pwede mo rin i-proxy yun sa AE, alam ko eh. Hindi, pero ang doon, hindi ko alam yung conversion ng proxy. Hindi ko pa alam yung conversion ng proxy. Pero ang talaga dyan, Premiere talaga naggagawa ng proxy. Nakita ko kasi yung style ni Pao. Naging addict siya sa mga animation. Kaya tuloy yung editing. Gusto niya gawin pa rin sa After Effects. Natawa nga ako sa kanya. Nag-dissolve siya, nag-keyframe. Sabi ko, pre, magdi-dissolve lang siya sa Premiere. Keyframe siya. Pak, fade out. Sabi ko, Pao, right click lang yan. Fade out, tapos. So sabi ko, talagang addict ka sa After Effects. Sabi ko, basta ang Adobe, matalino. Pag sinabi mong music, sounds ka lang. Pag sinabi mong effects ka lang. Nilagyan nga niya lahat yan ng software. Ay, yung ginagawa ni Pao, editing, lagay ko sa After Effects to din kasi intindihan ko as inspiring na maging motion graphics. Oo, no? Addict, yun na yung gusto mong gawin eh. Naano kasi ako sa sa AE, sa After Effects, pagka hindi ako kasi noon, 'di ba, may bayad yung mga template, may bayad yung ganito. Ang ginagawa ko, papanoorin ko isang buong template. Tapos gagayahin ko as is. Kaya ako nag-After Effects. Kaya pag may nagtatanong sa akin kung paano ko ginawa, yung iba sasabihin, template ba to? Sabi ko, hindi. Ginawa ko from scratch. Doon ako natuto. Kaya pagka ang Premiere sa akin very foreign, very recent na lang. Siguro mga 2 years na ako nagpi-Premiere pero hindi pa rin ganoon kabihasa. Until yung naggawa tayo ng project text. Yung nagawa tayo ng project, doon pala ako parang okay. Ganito. Pati nga sa ripple effect, ripple delete. May tinuro sa akin si Ray na mas madali mag-ripple delete saka yung mas madaling editing. So basically, di ba kukunin mo lahat ng isang files tapos gagawa ka ito yung technique na tinuro sa akin ni Ray. Siguro Ray, ikaw na lang explain mo kung paano gumawa yung way mo ng pag-edit. Okay, thank you, Pao. So, yung tinuro ko kay Pao, balikan natin 2004 pa yung ABS. Dahil kasi bago kami, ito training sa ABS kasi matindi. Bago kami magsimulan mag-edit, file management muna talaga. So, simulan natin. Huwag yung kalat-kalat na sa desktop lahat. By folder kasi hindi lang kasi to pag nag-edit ka sa ABS, camera 1, sinong pangalan ng camera 2, sinong pangalan ng camera 2, master, sequence, ang dami mong i-consider. Whip 1, work in progress 1. So, kailangan naka-folder lahat yun. Tapos sa ABS kasi, naka-network yung editing. Kumbaga, sa Big Brother, na nag-edit ka sa Big Brother, 5 kaming editor sa isang hard drive. So, kailangan, itong, kunyari, parang, butcher tayo or something na isang karne, hati-hatiin mo, pero nandun lang yung karne. So, ako bahala sa paa, ako bahala sa ulo, tapos once na na-assemble natin, ibalik natin doon. Ito na yung pagkain nyo. So parang ganun ang sistema, isang hard drive lang kami. So kailangan, ang file naming talaga,
talaga crucial. So, sino nag-edit? Si Ray, sino nag-edit? Si Pao, si Pex. So, dun ko nakuha yung file management bago magsimula mag-edit. Kaya nung nakita ko si Pao, nung gumamit siya ng bin, yung camera, card 1 ko at saka card 2 ko, dinrag niya sa buong bin. So wala nang space na tapos nakita ko siya, the way siya mag-edit, para makita niya yung material, kiniklik niya doon sa source monitor. Okay. Para kang blanco na lalabas doon sa source monitor mo, click by click eh. Kaya sabi ko, Pao, ito yung pinakamabilis. I-drag mo lahat yung per sequence, card 1, card 2, then i-scrub mo lang. Hanapin mo lang yung buong sequence, i-scrub mo. So, although, syempre, sa YouTube ngayon, nandiyan na naman lahat eh. Shortcut, wala na yan. Wala nang lihim about sa editing. Makukuha mo na yung mga shortcut na tinuro ko sa recently, Pao. Yan, sa mga YouTube yan eh. Pero kasi, iba yung gamit namin software sa ABS eh. Avid eh. Avid, talagang masasabi kong ilalaban ko sa lahat ng software. Pero pagdating sa abroad, walang Avid eh. Adobe products eh, na kailangan mong may adapt. So ngayon, syempre parang hindi na ako sanay na i-mount yung mga keyboards shortcut ko sa Avid. Ginamit ko na yung normal na keyboard shortcut ng Premiere. So, which is, yan, pinadampot ko lang din sa hello. Sige. Parang Paolo, dito, wala. dito. Nagloko lang. So, makatuwid, yung mga tinuro ko sa iyo, Pao, lantaran na yan sa YouTube. Pero yun lang, yung dala-dala kong sistema, year 2004 pa yun, yung file management, kailangan i-arrange mo talaga. May graphics ka, folder, may audio folder ka, para pagdating sa bin, by folder siya, kumbaga, to client, from client, so naka-folder lahat yan. Na-amaze ako dun sa pag-scrub eh. Kasi nakita ko na dati ginagawa ni Jopet, na wala lang din sa isip ko, yung kukunin mo lahat yung isang file, tapos dadali mo sa isang sequence, so mag-open siya ng bagong sequence. Tapos doon ka mag-scrub. Tapos yung ano yung F, ilalagay mo doon sa match frame. Match frame. Yun yung naaliw ako, Pex, kasi sabi ko, 'di ba ang ginagawa ko nung dati, yung binigay mo sa akin, talagang iniisa-isa ko, doon ko mismo ini-edit. Sa match frame, doon pagka match frame ko, doon sa preview, doon na rin ako mag-in and out, tapos idadrag ko lang yung in and out ko, yun na yung mismong cut ko. Doon sa main. So doon sa sequence na ine-edit ko, yun yung nagpadali ng trabaho. Sabi ko, oo nga kaysa yung papabalik-balik ako, doon pa lang inaano ko na siya, tapos na-in out ko na doon sa preview. Ewan ko yung sistema ko na yan, Pao. Ewan ko kung nasa YouTube yung for sure. Kasi yung idea ko na yun sa Avid pa yun, year 2004. Ewan ko kung may tutorial na gano'n ima-match frame mode, tapos doon ka maghahanap ng clip. For sure, meron, pero parang di ko alam dahil kasi sistema ko na yun eh. Sistema na namin ng ABS pa yun, kumbaga. Kung meron man nagturo sa YouTube ngayon, mas okay yun, mas mabilis. Pero nung nakita nga kita, for sure, talagang nagre-research ka rin sa YouTube. Hindi mo alam yun. So at least, di ba, sa mga bago, at least, malaking bagay yun na ituro ko kay Pao din. Okay lang, share ko yung screen ko para magka-idea lang Sige. kung ano yung usapan natin. Ganda. Buksan ko lang yung, paano ba mag-share window? Yan, share window. Yan. Sabihin nyo lang pag meron na. Kita na? So, ang ginawa niya, yung tinuro niya sa akin. So, Wait lang, wala. doon na lang sa... Ha? Wala. Screen mo, share mo yung Premiere mo. Dali. Share. Premiere. Hindi pala window, sorry. Share entire screen. Mali. Yan. Hindi, window lang. Yung Premiere lang, yung browser lang. Yung browser lang. Wait lang nga. Paano ba to? Premiere. Share window. Lagyan mo ng sounds din. Yan. Kita na? Di pa. Wala pa. Yan. Nagbi-blink sa screen ko ah. Urig ba yan? Anyway. Baka madimanda tayo ng yan Adobe Hindi. So, ito. Bubuksan ko na yung meron na. Para mas mabilis. Nakasuksak ba?
Nakasaksak naman. At least, yung mga, sa mga nanonood ngayon, na-inspire ko si Pau. Sana ganun din kayo. Kumbaga, sa mga hindi nakakaalam. Pero for sure, malalaman nyo naman to. Disable muna natin yan para hindi mabigat. Okay. So yun, yung isa sa mga tinuro niya, so ito naka-folder na kasi. So nung hindi pa naka-folder to, ang tinuro niya, gagrab mo lahat yung sequence, yung files Clips. na kailangan mo, Mm. yung clips. So pag nakuha mo yung clip mo, drag mo lang directly dito sa sequence. So gagawa na siya dito ng sequence. So dito na ako mag-scrub, di ba? Mm. So instead na copy-paste ko siya, pe-press ko yung F. So pag F ko, nandito na siya sa preview screen. Mm. So babalik na ulit ako dun sa ine-edit ko. Tapos dito sa ine-edit ko, ang gagawin ko lang, hahanapin ko yung scene na gusto ko. Pag nakuha ko yung scene na gusto ko, dito ako mag-in, dito ako mag-out kung sa ko gusto. Mm. Tapos, itong icon na to, to, drag video only. Pag drag ko na yan, yun na yung clip na yun. Mm. Hindi mo pa alam yun? So, hindi ko alam yun. Hindi ko ginagamit. Talagang hindi ako maka-premiere. Pero ang laki nung difference pagka ginagamit mo pala yun, na nandun ka na, parang hindi ka na paisa-isa. Ang ginagawa ko nung dati, dito ako nagpaisa-isa eh. Oo, Pwede rin nakita naman ko si... doon. Parang, Mhm. parang ako naman, ang ginagawa ko naman pag ganun. Unless sobrang dami talaga. Yun. Pag madami po kasi, yun yung Oo. helpful yun. Pero kung ang kalahating card lang ginawa mo, wala na, hindi na kailangan diretso na yan sa timeline. Pero ang usapan kasi namin ni Pau, paano kung 6 camera, 5 camera? Diba? So yun yung yun lang yung parang naging suggestion ko sa kanya. Pero kung isang card lang sa'yo, pwede nang ako nga, duplicate ko lang raw, tatabasin ko na hindi ko gusto, lagay ng music, ganun lang naman eh. Pero pag marami, yun na yun, ibang workflow na kailangan natin i-apply, parang ganun. Pero Saka yung na F, mas eh. yung match frame mo nga nung ko rin yun, nung naalala ko. Ay, lang tayo, 15 minutes na lang tayo. Kasi Pwede naman natin bagong link. Naka-record sige, naman sige. Papatch up. Na lang. Pagdudugtungin ko na lang. Editing pa naman. Hindi naman tayo naka-live, di ba? Hindi. Hindi pa. Next week. Pwede natin mag-live. Live tayo. Okay lang din. Pwede. Tapos mag-gaya tayo ng mga manonood. Meron na tayong group. Yung group ko na ang dami na nung dami na dong Vidprod, pwede ko imbitahin si Rajan doon. Vidprod. Para may audience tayo. Tapos ano ba yung sinasabi ko kanina? Parang yung review. Match frame, yung match frame. Yung match frame, yung natutunan ko rin yun. Ganun lang pala yun. Kasi minsan hanap para mo ibabalik yung audio nung mo. Exacto. Saktong audio nung video mo. Nabura mo yung kunyari yung audio niya sa baba. So pagka minatch frame mo, so yun na-amazed din ako doon. Pero yun iba-iba naman kasi ng style ng editing. Exacto. Diba? Iba naman. Respeto ko talaga yung iba, pero kung lang yung way ko, dahil kasi nakita ko pa, nag-i-start pa lang siya sa editing. So parang shinare ko lang. Pero it's a no-no talaga na editor yung kausap mo, tuturuan mo ng sistema mo. Huwag mo gagawin yun. Wag. Baga, itong topic na to, hindi ako nagtuturo sa mga editor na all about beginners lang to eh. Kung apply nila. Sa bagay. Parang yun no? Parang feeling ko kasi pag editor kausap ko tapos nagmamagaling, parang feeling ko hindi kita papakinggan. So may ganito tayong ego eh. Pero sa beginner, itong topic natin sa mga beginner, which is helpful. Pero pag editor na, okay, kung di nila alam, okay lang naman. Tip to. Pero for sure kasi sa YouTube, naglipa na ng Pero yun lang isang masasabi ko kay Pau lagi, sinishare ko sa kanya. Sabi ko, Pau, alam ko sa YouTube nandiyan na lahat. Pero yung experience ko, paano i-handle yung project from scratch to finish, wala sa YouTube to. Yung diskarte mo, paano mo mapaparelax yung client, paano mo mapapabilib, paano mo maiwasan na walang revision, walang So, through experience yun, wala sa YouTube yun. Wala talaga sa online yung mga ganun tutorial. Siguro yun yung mas magandang pag-usapan kasi alam mo sa editing parang yan eh. May kanya-kanyang talaga yung May kanya-kanyang style na yan eh.
Siguro yun, Respect. paano na lang, kunyari, ano bang ginagawa mo ngayon particularly, yung talagang expertise mo ngayon? So ngayon, parang naano kasi ako na nag-dive na ako sa pagkakamera. So yun. Ngayon, parang bago sa akin yung lumalabas eh. Makipag-deal sa client eh. Yan. So yun yung through editing na convert into pagkakamera. Then So, napunta ka na sa sales, parang ganon. parang sa marketing. Oo. Parang napunta dun sa strategy ng marketing. So yun yung magiging parang interesting na topic na i-share ko na parang Ayun bro, editor sige ako. bro. Anong ano mo doon? Anong take mo diyan? Kunyari, may Ikaw, panibagong client, tapos may project tayo, anong mangyayari? Anong process mo diyan? So usually na darating yung client, makipag-meeting sa inyo. So sa experience ninyo, maririnig nyo na agad kung ano yung gusto ng client eh. Dahil kasi ang idea ng client, paulit-ulit lang yan with new approach. So, ano lang naman yan eh. Kumbaga, lagi kong sinasabi kay Pao, kahit anong project Pao, lagi mong tatandaan, parang yung backbone ko, storytelling. Storytelling ako, doon ako, yun yung parang kailangan may story yung video ko, hindi yung parang kalat-kalat na may ending ka na sa simula, meron ka ng So, ako more in storytelling ako dahil kasi yun yung na-experience ko sa ABS. Nag-edit ako sa Big Brother. So, ang hirap si Direk Loren, ang director mo. Maigpit ba yan? Maigpit? Maigpit, pre, pagdating sa storytelling. Yung, imagine mo yung nag-uusap sila sa kusina. Dalawa. Tapos biglang papasok yung isa, magiging 3, biglang papasok yung isa, 4, tapos biglang aalis yung isa. So dapat may tawid nun. Hindi yung biglang yung dalawa naging 3, walang tawid. So dapat meron kang tawid na naglakad yung isa na magjo-join. Hindi yung marang pag-cut sa kanila naging 3, pag-cut naging 2. Kailangan may tawid. So storytelling. Or may transition, okay lang bang ganon? Parang 'di ba? May tawid siya na shots na papasok yung isa, mag-join. Paano kung wala kang yung shots ng imposible no kasi shot, no? Malabo kasi dahil kasi kung walang kung parang masyadong focus sila sa topic, kakat na nila yon. So doon magpo-focus na lang sila sa dalawa. Pero kung yung 3 na yun nagkaroon ng magandang topic doon sa parang sa isang scene na yun, kailangan mo bigyan ng tawid yung isa na bago siya nag-join doon sa usapan ng dalawa. So, ganun yung parang foundation ko lagi. Dapat storytelling, kumbaga dapat mayroon laging hindi jump cut ang istorya, parang gano'n. So isa sa mga ko yun siguro natutunan ko. Kasi ako 3 o'clock. Wait lang Time. Wait lang, babahid lang. Mute mo muna. So yun, sana ba ako? Yun, storytelling lagi ang foundation sa editing. So kahit anong klaseng edit yan, basta may istorya, nakita ko, yun ang pinaka-effective ngayon sa dito sa abroad. Baga hindi lang yung may AI na ngayon, idadrag mo yung mga clip, gagawa na ng video. So yun ang hindi nagagawa ng AI, yung storytelling na need ng client, ganito. So yun, then napunta ako sa pagkakamera, nakatulong. Dahil kasi ngayon, pag pinadala ako, alam na agad nila ako mag-i-edit. Before, ang sistema, may editor, may cameraman. Mas, pag ako nag-editor ako for 20 years na, nabibwista ko pag ang mga cameraman, medyo yung word ko ba, basura. Yung kalat-kalat yung shots, parang, tingnan mo si Pao, nung pinag-edit ko. Di ba Pao, kita mo agad sa simula, meron na build-up, facade, ganito, mga interior. So, ang i-edit din kasi doon sa card makikita mo talaga na segregated na yung mga clips na may intro ka na, mayroon ka ng body, may ending ka na, then doon ako agree talaga sa storytelling kasi yun din ang ko doon kaya hindi naman ako parang hardcore editor, more on talaga ever since, more on directional kung ano yung gusto kong gawin ganito kasi nga sa design minsan you have to create, di ba?
static image and it just portrays the whole story. So same din nung nag-start na ako ng nung nasa Bingati ako, nagde-direct ako ng mga ibang video, yun. Kailangan may istorya talaga. Kasi kung walang flow, pwede mo naman kasi gawin walang flow pero sobrang random. So parang mag-istorya ka pero walang direction, napakalabo. Parang ano ba talaga yung gusto mo sabihin? Usually sa client pa namin ngayon, mostly, hindi yan yung pinag-uusapan ng storytelling. Basta sasabihin lang sa'yo, we have an event, so can you go there to cover it? Then I need 15 seconds, 1 minute. Ganun lang yung brief sa'yo eh. Kung baguhan ka, teka, saan ako magsisimula? So yun, bigyan natin ng sample yung mga listeners natin. Kunyari, merong ng project na magagawin. Anong unang-una yung gagawin? Ano yung mga pinaprepare nyo? Ano yung style nyo? Eksakto, kayo to. Step by step, siyempre pag may client ka, unang-una, may meeting. May meeting, kung ano ba talaga needs nila. So, doon pa lang, habang binabasa mo yung script, as experienced na editor, nabivisualize mo na anong mga shots mo. So, parang, yun yung parang sa baguhan, ang hirap i-handle. So may script na naka-ready? Oo, baga, minsan wala. Kanino galing yung script? Usapan lang. Sa client, usually. Minsan Okay. sa amin din. Minsan ang baliktad eh. Ang client walang idea. Ito lang gusto nila mangyari. O yun, So, paano gagawa pag ganon? namin. Paano pag ganon? Start tayo sa ganon. Yun. O sige, client walang idea pero gusto niyang i-cover to. Pero di niya ano kaya hinat na ng event nila. So mag-uusap kayo. Then ano bang mga needs nila habang binabatuhan ka ng mga information. Yun na yung script. Susulat mo yun, ganon. Oo. Siyempre, meron kang as editor, meron ka ring producer, meron kang writer, nakausap, ka-meeting mo lahat yan eh. So lahat kayo naintindihan kung anong needs niya. Pero kagustuhan niya, wala siyang alam about video, dahil gusto lang niya i-cover event. Habang binabatuhan ka ng information, nakasulat na yan na ito na yung gagawin natin. Tapos as script, may writer tayo, i-organize niya na lang or i-assemble niya or i-rephrase niya na So lang. mag-uumpisa kay writer. As a writer. So once na nakuha namin lang information, writer, then kami production manager, editor, technical, mag-uusap. Paano mo gagawin yan? Ilang camera. So as cameraman, editor, pag sinabi niyang ganitong angle, meron kasing tatlo nag-uusap. So dapat tatlo nag-uusap, ilang camera. So ikaw yung magsasuggest. I think ma'am, pinaka-minimum dyan, 2 camera. Kung pasok sa budget pa, 3. Wait lang, bago tayo linawin ko lang dun so sa writer pa lang, dapat planchado na yon. Sa writer, ang parang magiging Doon na mag-start, di ba? kumbaga parang sa writer kung ano yung participation niya, i-rephrase yung mga narinig niya, paano i-organize ang storytelling. Tapos ako sa technical, Paano kung sablay magsasuggest writer ako na- muna? Paano kunyari, Ano sablay, kunyari, parang nilalagay ko yung sarili ko as a beginner, kunyari. Ako, yung mga tanong ko, kunyari, nakikinig ako dito sa podcast natin. Ang tanong ko sa isip ko, paano kung sablay yung writer? Mali-mali na sulat niya. Ano mangyayari? Sakto. Yun. Doon papasok yung expertise mo. Ang writer kasi, parang guide mo lang naman yan eh. Parang sa editing, meron ka lang sequence of saan ilalagay itong ganito, saan itong guide mo lang yan. Kumbaga as editor, kaya tayo naging editor, talagang iaayusin natin yung guide into story. Di ba? Parang yun yung parang idea ko lang. Kumbaga ito lang yung approach ko through experience ko nabasa to. Pero ang script sa akin, as idea, parang guide. Pero editor tayo, hindi naman ako Hindi rin operator. yun, parang hindi Bible yun na susundin mo yung Eksakto. Okay. Operator tayo, pag sinunod natin yung script, para lang tayong operator. May sinabi ng script ito. Since editor tayo, siyempre doon papasok ang creativity natin. Paano natin pagandahin into, kung gusto ng client, lifestyle edit, corporate. Yun na yung part natin, paano natin ibihisan yung napaka-draft na ginawa ng scriptwriter. Pero mas maganda may guide, dahil kasi minsan
ang mga client medyo may insanity. Baga parang sinabi, ba't hindi mo sinunod yung script? Gusto ko yung script. May ganon eh. So, pero sa experience, so, gawin mo yung nararapat, then, syempre may stages naman na i-revise mo, ganun mo. So, guide lang talaga yung script minsan. Tapos, as editor, ikaw na lang maglalagay ng treatment. Sa scriptwriter, wala naman silang alam about bagsak na intro, wala naman yung alam yung mga yan. Di ba? Paano mo pagagandahin? Dahil may rules nga na dapat in 10 seconds. Bababang! Diyan na agad para yung mata ng tao hindi na umalis. Dapat within 10 seconds, ibuhos mo na yung bababang. Then, for sure, ang viewers niyan, hindi bibitaw, parang ganun. Paano pala, bro, pag kunyari, ginawa nyo na, natapos nyo na, na-shoot nyo na, tapos hindi na gusto ni client. Ay, malapit na pala tayo Under a minute. Okay lang. Sige. Send ulit ng link. Sige. Ayun, okay. Yun, bro. Sige, post muna natin to, then tuloyin natin siguro. Sige. Leave muna tayo. Leave muna tayo. Yun, no? Wala na ako nasabi kanina eh. Saan? Naka-record tayo? Naka-record tayo. Naka-record tayo. Wala na ako nasabi kanina, nakikinig lang ako eh. Talagang mas gusto ko lang na ina-analyze yung mga Kasi pagdating talaga sa editing, sa Premiere, walang-wala. More on direction lang talaga ako, like storytelling and direction. Alam ko na yung gusto kong gawin sa camera, pero hindi ako yung gumagawa ng camera noon. So, Huwag ka lately magpaliwanag. lang ako yung gumagawa ng camera eh. Huwag ka magpaliwanag galit sa'yo yung mga sinisanti mo dati na nag-a-apply. Naririnig ka nila ngayon, no? Ngayon, hindi mo pala alam yung Master Pau. Tinanggal mo. Ang alin? Yung Ay, mga, hindi. Alam ko pa rin kung ano yung gusto ko. Hindi ko man alam yung alam ko kung ano yung kailangan, yung necessary. Yun yung importante sa akin, like yung unnecessary clips, kailangan ba ipasok to, kailangan ba ipasok yan, may sense ba ito, dramatic effect, baka ganun. But pagdating sa editing, syempre nito na lang recently ako yung talaga nag-ano. Do alam ko na mga ilang years na simula nung kakilala kami ni Ray dyan, yung mga wave warp, yung mga ganun. Yung mga necessary pagka gumagawa ka ng video para hindi shaky. Yung mga yun. Pero mabalik tayo doon. Ano yung tanong mo kanina, Pex? doon na, kunyari, natapos na nila i-shoot, nagawa na nila, tapos parang mali pala yung pagkakaintindi nila doon sa gusto ng client. Anong mangyayari doon? Eksakto. So, magandang tanong. Pex. So, sa ganong scenario, pagkakaalam ko, madali lang i-revise, normal lang naman talaga na minsan nag-iiba yung istorya, dito gusto ng client. Pero ang pinaka-importante, sa pre-production pa lang, na-shoot nyo na lahat. Tulad ng project namin ni Pao recently. Sabi ko sa kanya, inikot ko yung buong event na dapat ma-cover nyo. Dahil kasi once na mabago man yung istorya, nandyan pa rin yung material eh. Kaysa yung
ito yung brief day, ito lang, walang talkies to. Tapos biglang naghanap ng client, nagsalita, ba't wala kayong audio? So dapat as cameraman, ikaw pinadala doon, anticipate mo na merong nagsalita eh. So sa mind ko, wala sa quote to na may kukunin mo yung soundbite niya. Pero ako as cameraman, lalagyan ko to. Kumbaga sa brief pa lang, malalaman mo, interview to, pero highlights lang kunin mo, Ray. Minsan ganun eh. Dumating lang yung CEO, cutting ribbon lang yan. Ina-anticipate ko as cameraman, magsasalita to, syempre, minsan ganun. So, lahat ng butas, kailangan ready ka. Dahil kasi, pagdating sa editing, nababago nga. Yung tanong mo, Pex, nababago talaga. So, kailangan makover mo lahat, kahit bagu-baguin man, wala problema dahil kompleto yung material mo, lalo na yung sound bites sa mga baguhan. Pag sinabi mo, minsan talaga mga client, beginner din sa social media. So, sabi lang highlights, pagdating di sila nagkaintindihan ng amo niya, nagsalita, bakit walang sound bites? Importante. So, anticipation, yun yung kailangan natin lumalabas. Although brief, sabi ko nga kay Pao, nag-overshoot ako, Pao. Minsan nga, yung mga dating Arabic cameraman, kasabay ko, Ray, stop that. It's too much. Ginaganon pa nga ako. Sabi ko, isipsok sa kanila, tigilan niyo ako dahil ako mag-edit nito. Hindi pa ako satisfied. Pero since hindi sila kasi editor, paano lang yung nakuha nila, yun na yun eh. Ayan yung natutunan ko naman kay Jopet, yung mag-overshoot. Kasi in-explain niya sa akin sabi ko kasi sa one time, okay na yun Bakit nag-aano ka pa? Kailangan ko ng cutaways, di mo masasabi kung kailan kailangan eh. Exacto, Pao. Yan ang tip lang natin sa mga nakikinig sa mga nag-shoot. Di bali lang overshoot. Wag lang. Basta mag-overshoot ka in a sense na hindi pa ulit-ulit. Di ba? Kumbaga, 360 degree mo yung shots. Kumbaga, merong ang isang tao, lagyan mo ng wide, lagyan mo ng close-up, lagyan mo ng tapos may kausap siya, may grupo sila, pero ang subject mo, isang tao lang. So, huwag naman overshoot na puro mukha, yung kabilang mata. So, parang iba-ibang angle, pero siya lang yung subject mo. Parang yun lang yung para maintindihan ng nakikinig. Yung parang term ko sa overshoot. Ako naman, ma-share ko lang. Dati, meron din akong client before na hindi niya nagustuhan yung ginawa ko. Hindi niya nagustuhan, pero na-shoot ko na-edit ko nabayaran na. And then, hindi niya nagustuhan. Bad trip. So, ginawa ko, hindi kami nagkaintindihan. Binali ko na lang yung pera niya. Tapos magmula natuto na ako. Yung natutunan ko, bago mo i-shoot, bago mo gawin, bago mo yung lahat, magpakita ka muna ng sample. Ganito po ba yung gusto niyo? Baka may sample kayo. Bigyan nyo lang ako ng konting sample, pakita nyo lang sa akin kung ano yung peg na gusto nyo. Para lang sigurado tayo na parehas tayo ng iniisip. Kasi magmula sabi ko hindi na ako tatanggap ng project hangga't hindi malinaw yung namin. Tama yan. Sa step by step, siguro doon may mai-share ako sa inyo. Yan. Kasi sa marketing, yun talaga importante, briefing. So, bago mag-start tayo sa project, usually pag may mga clients, hindi lang basta yung parang, ito gusto ko ganyan-ganyan o bahala na ganyan-ganyan. Dapat sa umpisa pa lang, ma-encapsulate mo na kagad kung ano yung sense ng branding niya, kung ano yung gusto niyang i-message doon pa lang. So then afterwards, saka mo gagawin yung story mo, then yung shoot, and then, bago pala yun, humingi ka ng reference. Lalo na nowadays, andyan na yung YouTube, andyan na lahat. Kasi from style of editing, style of music, makukuha mo na kagad kung makakahinga na reference. Kasi sigurado nowadays, lahat nasa social media Lagi nakatutok sa Instagram, sa mga Reels, sa TikTok. And then ang gagawin nila, magpapadala sila ngayon ng mga reference nila. Then from reference, at least may idea ka na kung ano yung style mo. So yun yung important. So yung pinakaumpisa siguro, briefing, humingi ka ng reference, tapos mas madali na pagdating dun sa mismong gagawin mo na yung event, then from editing, meron ka ng susundan na na idea.
Tapos i-aano mo na lang, gagawin mo sarili mong style. Tapos yun nga, magpapadala ka muna ng sample, from sample. Pag na-approve yung sample, saka mo pala ibibigay yung actual file. At least, hindi ganun kabigat. Which is, yun nga, yun yung by experience ko So sa mga preview, not as a freelancer pero as a sa corporate, sa company. Siguro next Tsaka question. Sige bro. Ikaw muna. Wait lang, follow up dun sa ano. Medyo natuwa ako sa trend na ngayon, yung style ng yung baga nung pumasok na yung mga social media. Natuwa ako dahil kasi before, ang pinaka maiksing edit namin nasa 5 minutes, 8 minutes usually, di ba? Mga corporate dati. Ngayon, dahil sa platform, 1 minute, parang padali. Parang, yun yung, baga, nag-evolve ng trend ng style ng pag-edit. So, mas napadali talaga sa ngayon. Kahit tatlong edit ngayon. Dati, grabe. 8 minutes, interview, maraming biro. Oo, taga. Ngayon, grabe, parang 1 minute. Parang sa 3 hours na coverage, 1 minute lang kailangan nila. So, napadali. So, medyo ngayon, mas madali approach, tas overshoot ka pa. Wala nang butas para ang client pa magkulang ka sa mga shoot. Parang ganon. So, yun lang naman. Tsaka yun nga, yung napadali ngayon, dati kasi, hindi dati kasi ang trend dati, hindi pwedeng gumaya ng edit eh. Kailangan, ngayon, reference na sa YouTube, babatuan, lalong mapadali. Lahat napadali talaga ngayon. Dati ibabash ka no? Pagka ginagaya ng edit no? Pag ginaya mo, transition ni ano yan, bawal. Ngayon, sa trend natin ngayon, babatuhan ka lang ng edit. Ito ba gusto mo? Meron pa ngang iba, ilalatag lang yung reference, tapos kokopyahin yung cut. Tapos, napadali ngayon, super dali. Totoo. I-handle. Siguro next question ko, paano masasabi kong maganda yung storyline or yung edit? Ano yung parang, ano nito? Ano parang yung pundasyon ng ano nito? Kasi minsan mahirap ipaliwanag to sa kunyari, gusto mong i-outsource yung gawa mo. Di ba? Mahirap ipaliwanag yung nasa isip mo mahirap ipasa sa iba So, paano ba yan? Paano mo ano yun yan? Ano nabubuo yung story? Ano ba yung mauuna? Ano yung mauuna sa edit? Ano yung... sige, so, bro. i-clear ko lang, Pex. Ang tanong mo, paano ko explain sa client or paano yung, parang ano yung sa sarili kong diskarte. Yung diskarte mo. Paano mo binubuo yung story niya? Okay. So, yun nga. Nag-uusap kami ni Pau. Pau, storytelling. Parang nabingi na nga ata yan si Pau. Sabi ko, storytelling. So, parang, syempre, di naman ako good speaker talaga. Marami nag-i-invite sa akin na magturo sa ikaw. Hindi naman lahat tao, doktor Hindi naman lahat tao, teacher. Ako, simpleng tao lang na experience lang yung sinishare ko. Hindi ako nagsishare ng by the book, inaral ko. Hindi, experience lang ba? To simplify lang. Kung may magtuturo, crash course lang siguro. Isang tao, 1-on-1, pero hindi ako yung teacher na tatayo para magturo. 101. Lagi ko sinasabi sa mga nag-approach sa akin, nasa YouTube na lahat yan. Ang ituturo ko na lang, yung treatment, paano mo palalabasin yung edit mo, napasok sa standard ko na hindi naman ako standard na Steven Spielberg. Basta pasok lang sa standard, happy na ako dyan. So, balik tayo sa storytelling. Yun nga, lagi ko sinasabi ni Pau, ang parang formula ko lang, paano ba ang cycle natin sa everyday nating routine? Pagising mo sa umaga, ano ba ang ginagawa mo? So, bangon, toothbrush, almusal, ganun, then punta trabaho, sasakay ka ng bus, transportation, punta sa office, trabaho, then uuwi, then tulog. So, parang ganun lang yung cycle. Walang jump cut na parang pagising mo, office ka na. So, storyline mo, jump cut. So, parang, di ba? Pwede rin namang mag-start ng story, pero meron kang teaser sa simula. Ano yung kabuuan? Dahil kasi yung teaser, yun yung ibigay ng impact sa client na or sa viewers mo. Uy, ang ganda nun. Saan siya? Uy, ang ganda nun. Magiging interesting yung video mo. Kung meron kang pahapyak na 10 seconds, 15 seconds na bababang, then saka mo daanin sa storytelling. Yun. So,
Yun lang yung parang, hindi ko alam kung maintindihan nila, pero lagi ko sinasabi yung storytelling. Basta pagising mo ng umaga, gagawin mo bago ka pumunta ng office, ano mga dapat mong gawin. After ng office, ano ba na, tulog. So parang cycle lang yan. So yun lang yung parang explanation ko kung malabo sa iba. Pero hindi kasi ako nagbabasa ng hindi naman ako nagbabasa, nanonood ng editor ako, pero hindi ako nanonood ng mga edit, cinematography, hindi talaga ako nanonood yan eh. Kumbaga, siguro masasabi natin yung trabaho ko for family lang siguro, hindi yung for yung parang career. Parang, So, nandito ako ngayon na pure experience lang. Nakatrabaho ko yung mga director. Pero sabihin mo magbasa ako ng cinematography, grading, wala ako dyan. Mahina tayo sa pagbabasa. So, experience lang, yun nga, about storytelling. Yun lang yung pagkakaintindi ko. So, bigyan mo man ako ng material. Sa ABS kasi, hindi sinasabi sa iyo yung storytelling. Bibigay sa iyo material, script. Minsan, pag binigyan ka ng script sa ABS, mauna mo na yung end bago intindihin mo yung script. Pag hindi ka maintindi at hindi mo makonect, automatic the next day hindi ka nakukunin. Mahigpit ang ABS pagdating sa pagalingan talaga doon. So, yun ang na-experience ko na kailangan patak ang utak mo paano to gawa ng istorya. Tulad ng Big Brother. Whole day yan, material bibigay sa'yo. Bibigyan ka ng script na whole day material? Oo, bibigyan ka ng 130 minutes lang na istorya dahil kasi sa ABS, per gap eh. First gap, second gap, third gap, tapos kung may commercial na per gap. Babasahin mo yan, pre. Puang ka na lang, Derek Loren, alas 5, malapit na airing. Pero sino si Kuya? Sino si Kuya? Yun nga, di ba? Si Derek Loren yun, di ba? Si Kuya? Hindi. Hindi ba siya? Hindi siya si Kuya. Voice talent siya. Kumbaga, tulad nito, ako si Kuya, ikaw si Derek Loren, ikaw yung producer. Ako lang yung tagapagsalita. Boses ko lang ginagamit nyo. Wala namang makakaparan, mababan ba tayo ng ABS-CBN? Hindi pa, Pex, di ba? Hindi ba tayo mababan, malay ba nila? Nireveal nila yun. Nireveal na. Nung una, bawal. Maraming yan eh. Maraming baon na sekreto yan si Ray sa pagiging Big Brother. Bawal, pati pamilya niya, hindi niya kilala na siya si Brother. Siguro yung na lang tayo para mas matulong sa mga listeners natin. Ano yung mga common mistakes ng mga baguhang editor? Okay. Saan ba tayo? Sa editing ba? Sa editing. Yun, unang-una ko nakikita, file management. Dahil kasi alam ko mga baguhan, wala silang experience about TV. Ang TV, tinuro yung file management eh. Sa baguhan, magkaroon ka lang ng desktop, bato lahat doon. Which is true. Malaking bagay yung file management eh. Dahil kasi ang mga baguhan, wala silang powerful na hard drive to store yung project nila. Eh syempre sa ABS, bago ka bigyan ng access sa ASAP, meron kang pang system engineer kausapin, sir, pahingin ng access sa ASAP, o ilang gig ba? Gaganunin nga pa. So, grabe yung file management, grabe yung mga foldering. Tapos, hindi mo ma-access yun dahil kontrolado ng IT ng mga engineer. Ito lang yung bubuksan mo, o ito lang hiningi mo, di ba? Ito lang. Kung music, nakalock yan. So, alam mo yun? So, kaya nakikita ko sa mga common mistake ngayon sa mga baguhan, file management. Urada agad, edit. Siguro add ko lang doon sa file management, yun napapansin ko. Kasi as nung naging beginner din ako, kahit nun sina Jo, di ba makaiinga kami. So may file management naman doon ng folder. Aside doon, di ba magtatapong ka na madaming layers. So nakatapos ka na ng isang composition. So dapat pag nakatapos ka na ng isang composition, pagsasama-samahin mo na yung composition na yun para hindi ka malilito. Kasi sobrang dami na eh. So imagine mo, nagtatrabaho ka sa Marvel, di ba nung inopen nila yun, napakadami, tapos kanya-kanyang composition. So yung importante yung nesting, composition, at least pag natapos mo na, tapos meron kang kasunod na nun, tapos may mga kanya-kanya effects na, dapat i-nest mo na or i-composition mo na. Para hindi ka naliligaw kung nasang editing ka na or nasang part ka na. Yun yung one thing na natutunan ko. Hindi, kaya ko ini-emphasize yung file management. Ito ay all about teamwork kasi. Kunyari malaking project, 3 editor. Paano kung nakabakasyon ako sa Pilipinas? Ikaw sasalo ng project ko. Kung walang file management, pre, hindi ka pwede magbakasyon dahil kasi
hindi nila kaya sundan yung project mo eh. So kailangan as company, okay lang kung freelancer ka, ikaw lang humahawak sa laptop mo. I don't mind. Pero kung company kayo, nagpapalitan kayo ng nag-share kayo ng mga project. Pag nakabakasyon ka, o may shoot yung isa mong kasamaan, ikaw muna mag-edit dahil urgent to, yung kasamahan mo nag-edit, nag-shoot. So, kaya ako ini-emphasize yung file management para pag umupo ka, parehas tayo ng lingwahe na about foldering, about sequence, music. So, tulad ngayon, yung kasamahan ko nasa bakasyon, in YOAD yung client namin, 8. Project niya, 8 video. So, 2 pa lang yung nagawa niya. So, ako yung nagtuloy. So, nag-sorry siya sa akin, pre. Sabi niya, pasensya, sobrang sabog yung file ko. Sabi ko sa kanya, don't worry, pre. Ganyan din ako mag-file niya. Pero, at least, same lengguwahe kami, naintindihan ko. May foldering naman siya, pero kalat-kalat pa din yung sa loob ng folder, kalat-kalat. Which is, sabi ko, don't worry. Parehas tayong lengguwahe, ganyan din ako. Parang ganun ba? Dahil kasi minsan sa sobrang busy mo, bato ka na lang ng bato, mga raw file, mga graphics. So, pero at least, gusto kong i-share ngayon na simulan mo sa file management mo na dapat marunong ka sa inyong audio, sa inyong After Effects mo files, to client, from client, to client. Ibig sabihin, sisend mo, from client, binagbibigay sila ng resources eh. So, pag titignan mo yung script, galing sa client to. Saan ba itong folder? Bang! Kaysa yung 3 tayo, sabog-sabog, bakasyon ako, ikaw na bahala. Ay, isa no-no. Isusumpa mo ako. Iko-complain mo pa ako, magkakaroon pa ng argument. So, bago pa lang, kaya tuwing mayroong bago sa company namin, tinuturo talaga namin yung lingwahe natin. Pre, ito tayo, alam ko may system ka, pero ito na yung kailangan i-adapt natin, ito na yung sistema ng company. So, yun, laking bagay talaga po yun. So, yun yung unang-una sa mga gustong maging edit. So, yung pag-i-edit, style ng pag-i-edit, sa inyo na po yan. Nandiyan na sa inyo yan. Pero akin lang, file management, at the same time, yung topic natin kanina, paano i-handle yung client, kung ayaw nila, gusto nila. So, through experience siguro, expow na ko yun, daanan ko paano i-solve. Pero, yun, hindi wala sa YouTube to, yung mga topic na experience. Ako, may question ako, technical question. Di ba gumawa ka ng proxy? O let's say hindi mo sinunod, may proxy na yung camera mo, di ba? Niload mo yung proxy ng camera. So, paano mo, kunyari, approve na. Paano mo papalitan yung proxy nang hindi mo na iisa-isahin yung paglilink ng file, for example? So, good question. Para sa akin, sa Premiere, hindi ko na inaral yan. Pero parang ang idea ko, kahit 3 camera, ang ending ng edit mo, 1 minute lang eh. So, wala pa sigurong 15 yan, 20 yan. So, usually, ang ginagawa ko ngayon, ewan ko, tama, pero for sure, ang ending kasi, kahit 3 camera ka, 5 camera, yung edit mo in 1 minute, nasa 15 clips lang yan. Hindi na matter yan. Hindi ka na, i-offline mo lahat, then, isa-isahin mo lang yung 15 clips, tapos. Yun yung process ko. Hindi ko inaral kung mayroong mas madali. Pero, huwag kang mag-worry about onlining into original file yung proxy mo. Dahil kasi, ang ending mo, 15 clips lang yan, 20 maximum. Di ba? Tapos yun nga, kailangan, lagi kong sinasabi sa'yo, although sinabi mo sa client bukas, 2 days ma'am, yung draft net. Ako kasi ang style ko, tinatapos ko within a day. Dahil kasi, ina-anticipate ko for sure, maraming changes. So, about dun sa question, proxy, paano i-online, parang para sa akin, 15 to 20 clips, final na aprobado, madali na i-online isa-isa. Pero kung may way ngayon, which is okay, parang ganun. Paano mo i-link? Paano mo i-relink yung file? Kasi kung ako sa idea ko lang, tatanggalin ko yung file doon sa niya, sa kung saan niya kinukuha, so maghahanap siya ngayon. Ilulukit ko ngayon yung original file. Highlight mo kung offline. So then, syempre mag-delete lahat dun sa bin mo. So hanapin mo lang yung right click,
attach original file. Hahanapin niya din kasi ang talino ng Adobe, same file name, makikita niya na agad eh. Makikita niya na agad yung saan yung raw. Replace Lalo footage yung- pwede rin, alam ko eh. Eksakto. Replace. Right click Pero lang sa- sa ano. Replace Pero footage. hindi, minsan kasi pagkakaintindi ko sa replace footage, okay, kung parehas file name, okay lang. Pero minsan sa replace footage, meron kang i-replace sa ibang file name. Pagdating sa camera, attach meron, right click, attach original. Meron ng ganung option sa Premiere. Genius nga yun. Dati talaga sa ano kami, ABS, ganun ang ginagawa, linking isa-isa. Kumbaga, syempre yung mga raw file mo galing sa DVD, galing sa camera, CD, i-apply mo lahat yun para high res, isa-isahin mo. Pero ngayon sa mundo ng DSLR, genius yung mga Sony ngayon, edit ka na proxy, nababasa niya yung right click mo, on attach original file. Bang! Ganun ka bilis. Sa Sony, 'di ba, sabi mo lahat ba ng Sony ngayon gumagawa ng proxy? Lahat ng camera pre. Lahat ng camera gumagawa ng proxy. Lahat ng camera may So kahit Canon, pwede ka maglagay doon na may proxy na kagad. ito lang yung style ng iba. Dahil syempre parang yung iba nagtitipid, lalo na yung mga freelancer, nagtitipid sa card. Magkano ang card na yun? Tulad ng card na binigay, shinare ko sa'yo, mahigit 1,000. mo yun eh. Hindi kaya ng mga freelancer yun. So ang gamit lang nila 62, 64 na size lang. So hindi nila in-on yung proxy. Problema naman, magsasuffer sila. Lahat ng camera may proxy pagdating sa So video. lahat ng camera pala gumagawa ng proxy. Kaso hindi lang in-on ng iba dahil kasi ayun nga, gusto nila high res ang ini-edit nila. Parang gano'n. So any camera kagad. Kasi yun nga eh. Maganda yun siguro yung isa sa mga mga common editor mistakes is that hindi gumagamit ng Hindi proxy. mistake ng Hindi, sabihin ko mistake kasi sa akin mistake yun dahil bumabagal yung trabaho eh. Based on my experience, ako nagbibigay na ako, mistake ko yun na hindi ko pa alam yung yung proxy file mismo na naandun na sa camera. Akala ko i-create mo pa yung proxy. Ayan, tagal din mag-create ng proxy kasi parang aabangan mo rin siya dahil i-replicate niya lahat eh. Parang Yung ba sa sa- lahat ng camera hindi ganun. Pero yung mga bago ngayon, alam ko Yung mga bago. pero yung meron pa rin mga camera na na Walang proxy sa video. Pero may Siguro. share ako doon sa sa mga common mistakes ng mga bago ko makalimutan ng mga beginner editor. Parang napansin ko mas maganda kung marunong ka mag-edit, dapat inaaral mo rin yung graphic design. Ay, Diba? Kasi meron editor lang eh. oo. Meron Hindi. editor lang Naniniwala siya, ako, diba? Rex. Pero pagdating sa layout, sa design, sa composition, hindi rin nila So magaling ka mag-edit pero yung yung design mo, 'di ba? Minsan hindi ganoon, hindi ka pa sanay. Tama, Pex. Galing, tama yan. Yan ang pinaka na ngayon. Tama yan. Laking points yan sa mga Kung sorry to say, wala kang mahanap na trabaho. Dito sa abroad, lahat dapat alam mo. Shoot, editing. Subukan mong pumunta dito, editor ka lang. Wala kang mahanap na trabaho dito. Meron naman, kaso ang baba ng sweldo. Mababa nga lang ang sahod. Baba ng sweldo. Ito, bigyan ko lang ng sa market ngayon kasi nag-check ako eh. Sa market ngayon, minsan editor, pag inihinga nila 3 to 4 years tapos wala pang 5,000. Hindi, 100% pre, pag hinire ka ng editor, kailangan meron ka rin background talaga. Nag-animate ka ba? Kailangan lang nila editor. Pero sa panahon ngayon pre, dapat parang sundalo, ready ka to battle. Swiss knife. Oo. Which is tama yun, sabi ni Pex. Yun ang pinaka-the best ngayon. Aralin mo lahat, that experience. Hindi ka aral lang, tapos hindi na nagagamit. So, weak. Kailangan natin ng specialty talaga, yung specialize ka dun sa isang bagay. Siguro ako nabatak lang talaga dahil compare sa mga nag-aaral ngayon, dahil gusto maging editing, nabatak lang ako sa TV.
na 12 hours a day, bababang that i-airy mamaya, tulad lang, sample ko na lang, yung boxing, basketball, napunta ako ako yung editor ng NCAA at UAAP. Ako yung editor ng boxing, Bumbong Bautista. Ako yung mga nag-edit doon. Grabe, talagang kung experience talaga, live yun eh. Walang mag-i-edit ka live. Pagkasuntok, pag-break, papang sabihin ng director, Ayos yun ah. pahingi ng highlights. Grabe pre, tapos wala ka ng time na i-convert into tape. Dati kasi from laptop, i-digitize mo pa sa tape, sa recorder. Tapos ibibigay mo sa OB band para i-playback. Pre, laptop na gamit ko. Kumbaga, on the spot. Yung spacebar, yun yung play ko. So pag naghang, pag naghang yun, talagang direct commercial, naghang, ganun. Panahon dati, hindi pa powerful yung computer. Kahit naman ngayon, kahit na powerful yung computer, naghahang pa rin kasi Talaga, nag-8K na yung iba. Sabi ko, bira, mag-8K ka tapos upload mo lang sa YouTube or Instagram. Di ba pwedeng 4K mo lang o kahit 2K nga lang. Hindi, meron Okay kasing na TV na meron kasing TV na 8K yung resolution, kaya minsan meron naggaganon. Ganun talaga. Kailangan ng client ng RAW. Pero ang feed through syempre i-convert pa rin yan into HD. Baga analog pa din yun sa atin before. Kahit napaka HD tayo, pero pagbato sa TV, analog. So, pero ngayon, nanghihingi ng client, matalino na, nanghihingi ng RAW file dun sa live, broadcast nyo. So, kailangan talaga high resolution. So, paano mo yun kung walang color correction o paano na ako color correct yun pagka live ipasasalang na kagad di ko color correct, paano nun? Magandang tanong yan, Pao. Kaya may tinatawag na OB ban. May tinatawag na OB ban ang mga TV station. Yung OB ban, yung track siya na doon ginagawa lahat, yung color grade kompleto, para kang nasa production team nun, pero nasa sila, nasa ban kami nun. Tinatawag na OB ban. So nandun ang sound engineer, nandun ang taga-color, nandun yung director, nandun lahat kami sa isang ban, sa isang truck. So bago pa simula ang event, color graded na lahat, nakatimpla na lahat yun. Sa ilaw, sa ganito. So templado na, wala nang color. Kaya pag-cut nyo tapos magkakaroon ng replays, automatic na yun, wala nang edit. Yun na, kung hindi na edit. Wala na edit, highlights lang, katukat na lang ng highlights. Pag suntok, i-slow mo muna lang. Ganon, pag sa basketball naman, pag shoot, kung sino yung laging nakakashoot, hanapin, sasabihin mo, sinong best player? Bigyan mo ako. So may mga controller doon sa recorder. Ray, ito na, saluhin mo. So di-digitize ko lang sa laptop yan, then i-edit ko lang. Kaya pala sabi sa akin nung isang kakilala ko, alam ko nag-ABS din siya sa GMA. Sabi niya yung kay Jessica Soho, may mga times na parang mapapaiyak na raw siya kasi nagsisigawan na raw. Parang, kaya na, like, kanina pa yan. Tapos naiinis nga daw siya kasi minsan daw, yung sinasabing kailangan na, parang ilang minuto pa lang, nung kakashoot, kailangan na kagad, bibigay na kagad. Walang parang walang pahinga, walang parang, bigyan mo ko ng 2 minutes, o 5 minutes, 10 minutes, walang ganun daw. Rekta daw agad dahil mabilis ka talaga. Kailangan mabilis ka po, ABS. Kaya bihira lang makapasok talaga. At least mababata ka naman, di ba? Yun yung positive side doon. No? Exacto, Pex. Diba? Yun ang pinagmamalaki ko ngayon, kahit anumang style ng edit yan. Di ka ako kasi pressure, sa corporate world ngayon, na ako yung mga TikTok na style. Sabi nila, ito, creative. Sabi ko, dali lang yan, kumbaga, para sa akin. Dahil kasi, na-experience ko na parang ganun na lang ang treatment. Wala nang pressure sa akin kung ano man yung treatment ng client, parang gano'n. Ito ba, isang question ulit. Usapang technical sa mga video editing and videographer. Sabihin na kasi magkasama na ngayon yun, tandem na kadalasan ngayon yun eh. Exacto. Yung kasi first time ko na dinig to way back. Nag-start ka pa lang din noon Pek sa videography. Pero nakilala ko na si Raynon.
yung kailan mo masasabi na dapat nagbababad ka at kailan dapat mga segundo lang yung wala pang isang segundo ikakat mo na. Kailan mo makukuha yun kailan mo kasi 'di ba, ang dami mong shoot. Eh, hindi pwede naman minsan may feeling tayo na parang ang sarap dito, nakababad, sarap dito, ikakat lang natin. Paano mo madi-decipher na ito ang babad, ito ang hindi? At sa bakit sinasabi mo minsan na parang wag mong babaran diyan kasi boring? Kanina mong tanong yan kay Pex. Sa'yo. Eh, Pao, yan ang gusto kong tanong na dapat talagang, inaantay ko yung tanong. Kasi unang-una, wala talagang tutorial na gano'n. Yung pakiramdaman mo yung material, kung saan mo ikakat. Usually, music. Unang-una, sa music sila sa beat. Which is, agree ako doon, which is 100% ano yun, parang pure na parang formula na by beat. Pero minsan kasi may clip na hindi nag-aakma sa beat eh. So i-extend mo pa. Pero yun, ang style ko, maximum sa akin talaga by putol. Matagal na yung 2 seconds. Tapos parang video lang. Nag-i-edit ako ngayon na walang music eh. Yung parang yung time ko, works na into, parang brain mo yung nag-works na ng music. Parang depende. Parang ikaw na yung nagbibit. Kaya pag kahit anong lagay mo music, pasok yun. Di ba sabi ko nga sa'yo, yung edit mo, ikat mo yan, Pao. Then, according dun sa mga clips mo, wag lang lumagpas ng 3 seconds, 2 seconds. Pasok sa lahat ng music eh. Hindi naman accurate. Parang ganun ako mag-edit. Hindi muna ako music. Parang, di ako, ewan ko sumabay ka, parang sundan mo yung music. Yun yung tamang approach. Yun yung believe yung mga client. Uy, ganda. Pero para sa akin, hindi ko nagagawa talaga yun. Not unless ang client magsabi, sabay mo sa beat. Doon ako magsasabay. Pero ang style ko, storytelling yung sikretong 1.5 seconds lang, 2 seconds, according dun sa cutaway na Hindi naman kasi pwedeng, kung ang ginawa mo, cutaway lang, tas haba, i-match mo siya dun sa kasunod na clip na medyo 2 seconds. So may mga cutaway na boring. May cutaway na saglit lang, mapakita mo lang, then at ka sa normal na 2 to 3 seconds. So, ganun ako mag-edit. Parang widow na lang na pasok sa mata ko yan. Kasi kaya ako nasasabi yan, training namin sa ABS. Ang lupit yung 1 frame, nanonood, while nasa ABS kami, may TV doon, pinapanood namin ng GMA. Parang nagyayabangan kami, pangit ang putol ng editor, may 1 frame pitik. Kung nakatandaan nyo napapansin nyo sa edit nyo yung may pitik, yung abrupt, hindi nyo na... yung bigla... 1 frame, 1 frame, 1 frame, imagine mo, hindi sa pasok. 1 second, 25 frames. Napapansin namin yan, lalo na sa mga drama, lalo na sa may pitik ka, hindi swabe yung putol. Ewan ko kung paano ka ituro yun. Dahil kasi experience, nakikita ko, atras ka konti, 1 frame. Na iba, nabubisit na sa akin, gabuhok na lang yan, pina-edit mo pa. Pero ewan, yan ang practice namin sa ABS, yung pitik na tinatawag. Uy, may pitik ka. Uy, hindi swabe yung putol mo. Atras ka konti. So, ganun. Hindi ko alam paano ituro yung sa tao ngayon dahil kasi parang nasa ako agree ako diyan. Yung mga yung mga 1 frame na yun, nag-aano din ako doon minsan parang mapapansin mo na parang hindi bagsak. Bakit parang may gumaganon yung ganun. Sabi sa akin ng mga senior ko, pag ang mata mo daw parang napapikit ka, automatic parang may pitik yun, may black or something. Yun lang yung parang pag nanonood ako, parang napakurap ako sa isang scene na ang ganda. Ibig sabihin parang may pitik doon. Ako kasi puro social media kasi hawak ko eh. So yung ang mga cuts ko usually mas sinasabay ko lang talaga sa beat. Sa social media ngayon wala na yung makabit ako eh. Tan. Pag may ganon, iniisip ko na kung anong gusto ko, kakat ko ba yon o yung fast slow. So depende sa
sa beat, yun yung iniisip kong magiging gagawin. Sa panahon ngayon, wala na, hindi na-apply yung mga rules namin sa APL. Kahit wide to wide, di ba? Ang rules namin, wide, close up. Hindi pwede magsama yung wide to wide, hindi magsama yung close up to close up. Kailangan yung tatlo na yun, Sa social media. Ngayon, wide to wide na, di ko na alam. Hindi, pero kamukha kay Pex. Si Pex gumagawa ng ano tawag doon sa mga ads, di ba? So sa mga ads, I think applicable pa rin yun, lalo na dun sa mga video editors, videographer na gumagawa ng mga ng mga commercial. Important pa rin yung wide, yung mga tight shots. Exactly. Kung kailan mo ipapasok or kung kailan mo i-edit from doon mo makikita transition. Doon mo makikita yung pagiging editor nung tumira ng isang ads na gano'n. Kasi tulad yung parang nanood ako sa mga YouTube na yung mga photographer na convert to video, gusto nila mag-video. Pinanood ko yung mga edit nila wide to wide dahil kasi ang mga photographer landscape yan ganda, kabuuan ng ang silip nila pag in-edit yan, puro landscape, bihira lang pumutol into details. So parang ganun sa mga photographer, pero syempre siguro matututo na rin kahit paano. Syempre meron naman tayong room for talaga din improvement, learning. Mahirap talaga ituro yung yung feel mo sa edit. Parang pag napanood mo, alam mo na yun Alam mo na yun, may pakiramdam parang it's more of an art than a science di ba? Parang hindi mo ako rin, hindi minsan pag kunyari magpapasa ako ng mag-outsource ako ng project. Parang hindi ko rin talaga masabi sa kanya ganito mo putulin ganito. Iba pa rin yung iba pa rin yung sarili mong di ba? Taste mo yan. May saka sa tingin ko experience din yun, Pex. Experience talaga. 100% experience. Kasi kunyari meron naman yun nga yung nung first time ko na pagpasa kay kay Rayjan nung sa event namin sa Bengati. Binigay ko lang sa kanya. Alam ko na kung saan yung mga cuts na gusto namin. Alam ko na kung ano yung kailangan namin. Kasi nagawa na namin yun So may idea na ako. Nung binigay ko sa kanya, walang kagatol-gatol. Yun lang yung brief. As in, literal, no brief. Hubo. mga sinet up pa nga ako na itong grupo na to Tapos pagdating namin talaga, pag alis si Ray dyan, sabi namin ng dalawang senior, si Ruel, sabi niya, taka na, bilis Tapos agad, taka na, nagawa niya agad dyan. Ayos yung Tapos binigay talaga namin, yung mga binigay namin file, ito walang biro sinadya namin na ibigay lahat ng shaky na file. Basura lang yung file. Wala pag-edit, may slow-mo, stable. Sabi namin, tangina. Pero yung videographer namin that time, hindi pa siya marunong na warp stabilizer na effect, sabi niya. Ano nagawa? Doon pa lang niya nalaman na warp stabilize. Basura yung binigay sa akin Lapex, sinet up nila ako. Nanghingi ako, may logo ba to? Wala. Sabi niya, ito lang, JPEG binigay sa akin. So, tama yung sinabi mo, balikan natin. Pag editor ka, dapat marunong ka rin sa After Effects, graphics, dahil kasi, essential na yan ngayon Imagine mo, nanghingi ako, meron kayong Illustrator neto? Wala, JPEG lang. Ginawa ko, biniyak ko lahat ng logo. Biniyak ko dahil kasi Illustrator, biniyak ko talaga yung logo JPEG. Tapos malupit, siyempre, sanay ako sa After Effects. Pinagalaw ko lahat dahil may mga pangalan. Yun, nakita ko, ginagamit ngayon ng Bengati as logo. Yun na yung naging final Sabi ko, wala pala logo to mga to. Ako pa gumawa. Yung animation ng logo, nagustuhan namin na sinabi ko talaga kay Ray, gagamitin na namin. Kasi dati dahil hindi naman, ang job ko talaga before sa Bengati, hindi pa ako mahawak ng After Effects noon. Ang hawak ko lang talaga is more on graphics, tapos hanggang dumating na yung social media, hanggang naipasok na ako kung saan-saan. Yun na, in-interview ko na sila Ray. Doon na ako pumasok ng After Effects kasi kailangan ko na. Dahil one-man team ako sa sarili kong department. May sarili ako, FMCG talaga yung hawak ko before ako masali doon sa the rest ng department. So yun, doon ko lang natutunan. Pero Premiere talaga, nito ko lang na-appreciate yung Premiere kung gaano kagaan, lalo na pag-editing talaga. After Effects, pucha, gagapang talaga ako Talagang pag preview pa lang, sabi ko, wala ba namang mas lower na preview dito? So yun, at least yung natin yung topic na discussion natin, yung bibigay ng tip.
sa mga, syempre, yung mga nagsisimula pa lang. So, ito, share ko lang, laging tanong ng iba, ano bang magandang platform sa pag-edit? So, yun yung, tanong minsan eh. Ano bang i-edit ko? Pero sa experience ko kasi, kahit anong software, kung meron kang experience or meron ka na talagang foundation sa pag-edit, kahit anong software ipagamit sa'yo, kaya mong i-handle kaya mong makabuo talaga ng story, parang ganun. So walang specific, parang ang point ko, walang specific na software, kahit DaVinci gamitin mo, Avid ako galing, Premiere, walang, basta kung ano yung free sa ngayon sa baguhan, syempre kung ano gamitin yung mga free. Yan. So Canva, meron nga eh. so Canva lang. pwede yun. Kung wala kang, Canva, tama. Ayan. Diyan ako agree. Kasi marami yung iba, minsan akala nila nasa tool mo eh. Yung tool mo, kasi yung iba masyadong asa tool. Kumbaga sa player asa gamit. Malakas lang ako dahil sa gamit. Di dapat talagang nasa incorporated mo na sa utak mo yun eh. Yung pa lang sa umpisa may storytelling na sa utak mo eh. Para hindi yung gahol na gahol ka pag nag-edit ka, parang may kulang, parang may mali. Dapat pala ganito, dapat pala ganyan. Dapat doon pa lang, before ka mag-start ng ginagawa mo, nung makuha mo na talaga yung idea or concept, merong tumatakbo na story. Usually nga, pag may nagbi-brief, tumatakbo na yung utak ko. Or nung naalala mo na nasa event, sabi ko sa'yo, pwede ba natin gawin tong shots na to? At late na ako tumating sa event di ba? Naiisip ko na kung anong gusto kong kunin eh. Ayun nga lang, kamukha nung sinabi natin kanina, napag-usapan natin kanina is, wala din choice kasi minsan nababago yung storya. Depende sa client. Hindi mo pwedeng asahan yung lahat ng shots mo, papasok talaga. Yun ang gusto mo, pero hindi yun ang gusto ng client. So, maiiba din. So, yun. Tulad nung tanong na anong dapat na software gamitin, lahat pwede. So, tulad ni sabi ni Pex, may Canva. Gamitin nyo through starting to create a story. Then kasi kaya lang naman kailangan natin sumunod Premiere dahil kasi company na kasi. Kumbaga, minsan ang client pag sinabi, ano ba gamit mo software? Canva. baka hindi na magpa-edit sa'yo. So, kailangan sumunod sa trend. Pero ang sekreto talaga, kahit na Canva lang yan, kung panay ka sa storytelling, treatment, or timing ng music, or graphics, tapos mapapabilid mo, saan mo in-edit yan? Sa Canva. Edge yun, kumbaga. Pero, yun, nasa corporate world ako, hindi ako pwedeng sabihin sa client ko, Canva, dahil kasi free app lang yun sa cellphone. So, magmumukha kang beginner or something na chipipay na company. So, walang limit about, walang specific na software na pwede ka mag-start sa pag-edit. Nagamit lang natin yung Avid dahil kasi yun yung sa TV station. Nagamit lang natin yung Premiere dahil ito yung sa corporate world, ito yung gamit sa abroad na mura lang. So, yun lang naman tip ko. So, enjoy as long as free. Gamitin nyo then start with storytelling. Nice. Yun lang naman. Siguro pinakamaganda nito next naman natin may session naman para naman maka-cope sila na, oy, ito pala magandang editing to. Oy, ganito pala. Tapos gagamit tayo ng mga source material. Exactly. Pero bigay lang ako ng bago tayo kasi bago natin ma-reach yung ating end ng talk. Siguro sa akin ko lang is bibigay ko lang as tip is dapat talaga attentive ka kung videographer ka, may freelancer ka, dapat attentive ka pagdating doon sa needs ng clients mo. Tapos doon pa lang kinukuha mo na yung brief, doon pa lang meron ka ng idea by taking kung ano yung references ng client mo. Kasi sigurado usually most likely nowadays meron na yung mga client mo. Tapos siguro ang takes ko na lang dito pagdating sa mga sa mga pag nagka-cut ka, pag nag-edit ka, huwag ka manghinayang sa mga clip mo kahit maganda yon. Minsan, kahit gaano kaganda yung clip mo tapos hindi siya pasok, dapat talaga tanggalin mo. Ganun yun parang sa buhay. Tatanggalin mo yung maganda. Putulin mo yung hindi maganda at ipasok mo lang yung maganda. Nice. Kasi yun yung magpapaganda na storya mo. Di ba? Wala may mga ganun take. Hindi, yun, bago tayo tapos, yun lang, tip ko sa mga
baguhan ngayon na nag-edit na baga okay, manood kayo sa YouTube na basic pero experience talaga. Wag sana ano ba, mahalaga pa rin lagi kayong nakikinig sa mga may experience or kailangan talaga hands-on ka. Hindi pwedeng nood lang din hindi mo ina-apply. So kailangan talagang mag-join ka sa isang team, ma-experience pressure, hindi lang yung napanood mo tulad si Pao nga, okay, nag-edit si Pao, pero nung binigyan ko ng maraming file, bumagal na yung sistema niya. So yun yung experience na sinasabi ko sa mga baguhan. Dapat, okay, nood, theory, then dapat actual. So paano actual? So dapat talagang pilitin yung sarili nyo pumunta sa school or mga mag-intern kayo, lalo naman sa mga graduating ng multimedia, intern, then hanggat kung may pera kayo, kaya nyo bumili ng ano, pag gumawa kayo ng film ninyo. Talagang experience eh. Hindi all about panood ka lang, then marami akong na experience na talaga. Hindi ko na maintindihan yung sinasabi, parang YouTube na, pero nung nagtrabaho, napangiti lang ako eh. So marami kami in-interview. 1 to 10, ano ka ba sa After Effects? Sabi niya, 9. Mamaya-maya, the next day, Ray, paano ba tanggalin to? Yung mask, hindi lang tanggalin yung mask. Napakaamot ako eh, sabi ko. So, alam mo yung, dahil sa kakapanood nila, pero hindi naman nila apply, nandun yung downside sa aral ka ng aral, pero wala ka namang na masterpiece, wala kang specialization, aral ka ng After Effects, aral ka ng ito, aral ka ng DaVinci, aral ka ng 3D, teka, saan ba yung specialization? So, ayun lang, tip ko sa mga bago na edit mo na kayo, intindihin, experience, then additional na lang yung graphics, animation, or kung gusto siya animation ka, join ka ng team, kuha ka talaga, pilitin mo yung sarili mo na mag-join sa isang team dahil kasi mahirap, napansin ko yung taong nag-iisa lang tapos binibuild niya yung learn lang nag-iisa. Parang may kulang eh. Kailangan may guide. Kumbaga, kailangan may guide lagi ang isang tao sa pag-level up mo. Kailangan laging may guide sa buhay. Kahit ano ka man, dapat may master ka. No, Pex. Ikaw ano masasabi mo? Hindi Siguro pwede yung ano, naglakad na lang. takeaway ko dito sa mga listeners natin, mga wapaks. Ano, dapat, hindi naman dapat, mali yung word na dapat eh, parang, mas okay kung nag-network ka talaga, kasi minsan nakala mo, ang dami mo nang alam, galing-galing mo na, di ba? Pero parang ako, na-experience ko rin yan before. Nag-apply ako nun sa Affinity Express, pangalan nung, tapos puro halimaw yung mga designer. So, parang nanliit ako eh. Nung nakita ko yung nila, yung process nila, yung mga kaya nilang gawin. So, minsan yung maliit na fund mo, kala mo malaki na, pero marami pa palang mas magagaling. So, mas maganda mag-network ka talaga sa maraming tao para makita mo yung iba't ibang Ako, rin ako. Siguro kaya lumawak din ako. Ang dami kong sinalihan na course. So, course hoarder din ako. Kaya nakita ko rin, ganun lang pala yun. Ganun lang pala yung ginagawa doon. So, siguro yun lang yung takeaway ko dito. Tama yung sabi ni Jnar. Ano? Pangalan mo, bro? Rayjan. Yan. Tama Bago matapos nga pala sa ano ba? Meron ka ba Instagram? Saan ka pwede i-follow? Just in case magkaroon tayo ng 100 viewer dito. Bubuo na tayong team. Pagka kukuha tayong project, tas tayong tatlong pwede natin online edit. Pakita natin diba? Diskarte. So, ganun ang treatment. Gawa tayong course. Hindi kasi talaga natuturo yung gusto mo nang ipag-edit, hindi natuturo eh. 101 paggamit ng mukhang nagkakadireksyon na tayo mga kawapaks. Pero tingnan natin. Ang gusto na namin talaga ma-share sa inyo kung mga experience namin, experience sa buhay, experience sa trabaho, experience sa mga may share namin kasi yun lang naman magagawa natin sa buhay natin eh. Pagka at the end of the day, lahat tayo babaon din sa lupa. So, ano yung maiiwan natin? Diba? Yun. So, nag-give ko na yung takeaway ko kanina sa mga kawapaks yan, sa mga nakikinig sa amin.
dun sa sometimes 2-3 listeners at pag na-upload ko na dun sa main namin, may laki na yung kasalanan ko kay Pex. Siguro madadagdagan kasi nakikita ko nag 46 views na tayo, Pex eh. Wow, ang dami nun ha. Puro tayong dalawa lang yun eh. 46 views, Kapalitan. Ang sa clash of 46 views, mga maximum 2 minutes. 2 minutes lang, ayoko na nito. Pero anyways, importante nakikita na review. Yun lang, siguro next session natin ganun. Sa mga mga di natin na-discuss, mag-comment lang kayo sa sa comment section na kung ano yung dapat natin i-topic. Dahil kasi di naman natin na-tackle lahat eh. Pero asahan nyo, crash course lang yung nai-share ko, hindi to by the book. Through experience, kumbaga. May Instagram ka ba? May Instagram handle ka? May personal, walang kinalaman sa editing. Ayaw. Private. Anyways, so, natin Pau, ito nga pala si Pauzita. Follow me at Instagram, Pau_Doodleys. Pwede nyo rin ako follow dun sa main page ko, pero hanapin nyo na lang kung saan nyo ako mahanap. Buong pangalan ko yun, kaya hindi ko na lang i-share. So, ayun. Thank you very much, mga Kawapaks. Another great episode. Para sa akin, marami ako natutunan. Salamat sa inyong dalawa sa pag-invite. Thank you, Max. Thank you, Pao. See you soon. Sige, thank you. See you soon. Thank you. Bye-bye.